Apat bulag. Masamang kapalaran. Mahal na emperador, lumipat tayo sa ibang lugar at ipagpatuloy ito. Bumangon na ang kama 37 para sa iniksyon. Kama 37, kama 37, anong nangyari sa'yo? Kama 37, gising na, gising na. Diyos ko, hindi makapaniwala akong nakita ito. Naging maayos na ang aking mga mata. Wala na ring sakit ang katawan ko. Baka gumaling na ang cancer ko. Gumaling na ang mga mata ko. Wala na ring sakit ang katawan ko. Baka gumaling na rin ang cancer ko. Anong nangyayari? Ang Jade Pendant ay ang aking pamana, pinagaling nito ang aking sakit. At binigyan ako ng kakayahang makakita ng mga bagay. Kung mayroon akong kakayahang ito, napakabuti. Sobrang kita na yon. Pare, nandito ka para magtaya ng bato, di ba? Sige lang, tignan ko lang, boss. Kitang-kita namang baguhan ka. May jade pala sa loob nitong bato. Lahat ng pera ko nasa ex-wife ko. Ngayon, wala na akong pambili kahit isang sentimo. Paano ko makukuha ulit ang puhunan? Gamit ang NRA para magtaya at makuha ang pagkakataon, di ba? Yung mga yon, mga natirang hiwa lang yon. Mga basura lang na bato. Nandyan ang magagandang bagay. Isang bato ang pinahaba. Iyan ang mga natirang hiwa. Mga basura lang yan. Nandyan ang magagandang bagay. Isang bato ang pinaputol. Yayaman ka. Boss, wala akong pera. Gusto ko lang sanang tumingin. Mag-aral-aral. Walang pera, walang pera, walang kwenta ang pag-aaral. Yung batong yun ay basura lang. Hindi mo magagawang matuklasan kahit isang buong buhay. Kuninin mo na yung batong yun at umalis ka na. Huwag mong hadlangan ang negosyo ko. Salamat, boss. Kung may jade o wala, hindi pa rin ikaw ang nagsasabi. Sinasabi lang ng mata ko na may superpower na nakikita ko. Boss, kaya niyo bang hiwain ang raw jade? Tama ka dyan. Kaibigan, malinaw na pinutol ang piraso sa kamay mo. At ang ganitong bato ay isang piraso ng basura. At ang ganitong bato ay isang piraso ng basura nga. Sige na, tulungan mo na lang ako. Kung puputulin mo, wala ka namang mawawala, di ba? Sige na, sige na. Marami na akong nakitang katulad mo. Hanggang hindi pa natatalo, hindi titigil. Isipin mo na lang na gumagawa ako ng kabutihan. Ito ay talagang malagkit na uri. Bagamat medyo maliit ito. Pero walang problema sa pagbebenta ng 80,000 pesos. Ang galing, mukhang talagang may kakayahan na akong makakita ng mga bagay. Sa tulong ng aking mga mata, kailangan ko lang pumili ng ilang bato. Mabilis kong makikita ang 300,000. Kapatid, talagang nakakuha ka ng magandang deal. Ganito na lang, kapatid. Iyan, magkasundo tayo. Ibenta mo sa akin ang batong ito at hindi kita pababayaan. Kukunin natin ito sa presyong 80,000. Okay lang ba? Salamat, boss. Ay. Gumawa ng 80,000 mula sa isang pirasong tinanggihan na basura. Pumasok na sa alipay ang 80,000. Salamat, boss. Bakit nandito ka na naman? Hindi ba't sinabi mong wala kang pera? May pera ako, kakautang ko lang sa bangko. Naniniwala ako na ngayon ay siguradong makakakuha tayo ng Emperor Green. Malamang nakapagloan ka na ng maraming pera. Hey, ito ay isang malaking tupa. Ngayon ang aking pagkakataon na yumaman. Aha. Sa tingin ko, ang batang ito ay may tapang. Halika, pasok ka na. Kung gusto mong tumaya sa Emperor Green, piliin mo itong bato. Malaki at maganda ang kalidad. Tiyak na makakakuha ng imperial na berde. Ngunit tungkol sa presyo na ito. Akala talaga ng taong ito na tanga ako. Walang laman ang batong ito. Sorpresa, ito ay bihirang purpura. Halos nagkakahalaga ng 1,000,000. Ito na lang. Maraming tao na ang tumingin sa batong iyon pero walang gustong kumuha. Parang basura na rin. Talagang tanga ang batang ito at maraming pera. Yo! Ito ba ay ang walang silbi at itinaboy na manugang ng asawa? Si Jen Chen na napadpad dito para magpusta sa mga bato. Sino ka? Sino ka? Kung hindi mo ako kilala, dapat kilala mo si Wang Xiao. Nang dalhin niya ang ex-misis mo dito para maglibang. Hindi niya nakaligtaang banggitin ang tungkol sa iyo, itong berde ang buhok na tanga. Huwag mo akong pag-usapan ang mga asong ito sa harap ko. Kung wala kang ibang sasabihin, umalis ka na. Huwag mo akong hadlangan sa pagtaya sa bato. Ay, marunong ka palang tumaya sa bato. Sige, handa ka bang tumaya sa akin? Ganito na lang, mukhang wala kang pera. Hindi kita abalahin. Pumili tayo ng tig-isang piraso ng bato. Tingnan natin kung sino ang makakakuha ng mas mahalagang jade. Kung manalo ako, kailangan mong lumuhod at magbigay ng 3 malalakas na pagbati. Sinasabi mong ikaw ay walang silbi. Kung ako ang manalo. Kung ikaw ang manalo, bibiliin ko ang batong jade na ibebenta mo sa doble ng presyo. Double ng presyo.
Kung pipiliin mo ang batong purple na nagkakahalaga ng 1 milyon, kikita ako ng 2 milyon. Sige, makikipagpusta ako sa'yo. Sandali lang. Hayaan mong ipaalala ko sa'yo. Kailangan mo munang bumili ng bato para sa pagsusugal. Sapat ba ang pera mo? Dito, ang isang bato ay 80,000. Dito, ang isang bato ay 80,000. 80,000, ito na ang lahat ng yaman ko. Pero kung makakuha tayo ng purong purpura, maaari itong ibenta ng hindi bababa sa 1 milyon. Siguradong kita ito. Ay naku, parang nagdurugo ka na sa 80,000 na yan. Talaga namang, ang mga mahihirap ay mahihirap. 80,000 ay 80,000 ang babayaran. Pumasok na ang 80,000 sa alipay. Sige, piliin nyo ito. Nasa kamay ko na ang pinakamahal na pagkain sa buong tindahan. Kahit anong piliin mo, ako pa rin ang nag-iisa. Gusto mo bang ikumpara ito sa akin? Uy, Jenchen. Hindi ko alam kung sobrang tiwala ka o sobrang mayabang. Kahit sino, hindi ito mukhang makakalabas ng kulungan. Kapag natalo ka, huwag mong sisihin ako na inaabuso kita. Hindi pa nga nagsisimula. Si Wu Xiao ay nagbubukas ng champagne sa kalagitnaan. Tandaan mo ang sinabi mo. Kung mananalo ako, bibiliin ko ang jade sa doble ng presyo, simulan na. Boss, ako na ang mauuna. CJ. May mga batik na berde. Sayang, marami ang bitak. Binabati kita, Wu Xiang. Sa unang pagkakataon, nakakuha ka ng iStat, kahit na may kaunting bitak. Pero ang halaga sa merkado ay 300,000. Narinig mo ba, Jenchen, malaki ang pagtaas. Gusto kong makita kung ano ang makukuha mo. Kapatid, bakit hindi ka nalang palitan ito? Sa aking karanasan, ang balat ng batong ito ay napakapangit. Napakahirap makakuha ng jade. Kakakuha ba tayo ng jade? Malalaman lang natin kapag pinutol na ang bato. Sa aking pambihirang paningin, tiyak na hindi ako magkakamali. Bibili ako sa doble ng presyo. Siguradong malaki ang kita ko sa pagkakataong ito. Ito ay Purple Ice Jade. Ay naku, talagang may nakakakuha ng ganitong bihirang jade. Ang pinakamataas na klase ng Purple Jade ay nagkakahalaga ng 100,000 yuan. Impossible. Hindi pwedeng mangyari yan. Paano magkakaroon ng swerte ang isang inutil tulad mo? Siguradong niloloko niyo ako. Ginoong Wu, medyo hindi tama ang sinabi niyo. Kami sa Bao Fije ay naninindigan sa katotohanan at patas na paglilitis. Katatapos lang ng batang ito na pumili ng bato at nandyan ka rin. Ngayon, parang gusto mong tumakas sa utang. Wala namang nakasulat na kontrata. Bakit ko siya bibigyan ng 2 milyong ito? Saka, isa siyang walang silbi. Anong magagawa mo kung hindi ako magbabayad? Tingnan natin kung sino ang mga has na tumakas sa utang sa aking tahanan. Tingnan natin kung sino ang mga has na tumakas sa utang sa aking tahanan. Kuya Hugh, hindi ka natatakot. Sa mundo ng mga batong jade, ang mga patakaran ay panalo o talo. Hindi ka kayang talunin. O baka ayaw na talaga ng pamilya Wu na makihalubilo sa larangan ng jade. Sabi ni Ginosu. Paano ako matatawag na hindi kayang talunin? 2 milyon lang naman. Kunin mo na. 2 milyon. Pwede na nitong ipasok sa operasyon ng tatay ko agad. Pasok na tayo. Su, salamat sa iyo ngayon. Kung hindi, wala na akong magagawa sa sabaw na walang buto. Walang anuman. Hindi ko may tatago. Mukhang marami kang alam tungkol sa mga batong sugal. Pwede bang makipagkainan tayo para maging magkaibigan? Pasensya na, yan Su, mayroon pa akong mahalagang bagay na kailangang asikasuhin sa ospital. Sa susunod, ako ang may treating sa'yo. Hanapin mo yung background ng taong yon. Hindi ko pa kailanman nakita. Ang talino niya, sobrang matalas ng mata. Magandang araw, pakiusap bayaran mo ang 300,000 para sa operasyon ng tatay ko. Sige po. Jenchen, may pera ka pero hindi mo ibinibigay. Nandito pa ba ako bilang biyanan mo sa mata mo? Nagawa mo bang maging karapat-dapat sa aking anak na babae? Iyan nanay ay nako. Bakit hindi mo tanungin ang anak mong babae kung ano ang ginawa niya sa akin? Nagawa ba niyang maging karapat-dapat sa akin? Lene, bakit nandito siya? Jenchen, hindi ka ba bulag na? Paano nangyari na gumaling ka? Bulag ako talaga. Kung hindi ako bulag, paano ka makakapag-asawa ng isang taong walang utang na loob na nakipaglandian sa harap ng kanyang asawa? Hindi niyo pa alam, di ba? Itong babaeng ito, ang asawa niya, ay nag-donate ng kanyang kornea para sa kanya. Hindi niyo pa alam, di ba? Itong babaeng ito, ang asawa niya, ay nag-donate ng kanyang kornea para sa kanya. Nagtatago siya sa kanyang asawa at nagkaanak sa iba. Totoo ba to? Hindi lang, niloko pa ang sariling asawa. Pumirma ng kasunduan sa diborsyo na walang dala. Talagang walang hiya. Paano magkakaroon ng ganitong babae na walang hiya? Jenchen, nagloko ako dahil sa kahirapan mo. Ano bang masama sa paghahanap ng sariling kaligayahan? Ay naku, anak. Sino itong babaeng ito?
Bakit ka nandito? Nandito ako para humingi ng tulong sa'yo. Ang Baobi Pavilion ay kulang lamang sa isang chief advisor. Maganda ang iyong ipinakita ngayon. Mas mahinahon si Ginoong Tiger. 10 milyon ang taunang sahod. Bawat bato ay may 1%. Ay. Sino ito? Ex-asawa. Ex-asawa nga. Katatapos ko lang marinig na may isang tao na hindi marunong tumanaw ng utang na loob at nagloko pa. Bakit ngayon lang tayo nag-uusap tungkol sa relasyon? Mabait si Ginoong Jiang. Hindi siya nagagalit sa inyo. Kayo na mga hindi karapat dapat magbigay ng sapatos sa iba. May mukha pa kayong magsabi ng mabuting intensyon. Kung ako ang nasa sitwasyon, matagal na kayong sinampal. Ay naku, sino ba yan? Hindi ka naman malaki o maliit, ikaw ang nahihiya. Bakit mo pa pinapansin ang babae ni Wang Sheng? Lene, ahahaha, hari, nandito na kayo, sila yan. Oh, si Jen Chen yan, di ba? Nakalabas ka na ng walang anuman. Si Chen Ling na yon ay babae ko na. Huwag ka nang mag-ingay dito. Si Jen Chen na yon ay tao namin sa Baofi Pavilion. Siya ay itinalaga ng Ginoong Wu. Mas mabuti pang mag-ingat ka sa sinasabi mo. Ano ka ba? Uy, si Jen Chen yan, di ba? Nadisposes ka na ha? Si Chen Ling na yon ay babae ko na. Huwag kang mainay dito. Si Jen Chen ay tao na namin sa Baofi Pavilion. At siya ay pinili ng Fifth Master. Mas mabuti pang mag-ingat ka sa sinasabi mo. Ano ka ba? Isa ka lang sa mga aso ng Baofi Pavilion. Anong ginagawa mo dito? Ayaw mo na bang magtagal dito sa Jiangcheng? Eh ako naman. Ikaw ha? Jiangcheng ay kaibigan ko. Sino ba ang makikipag-away sa kaibigan ko? Mukhang ayaw na talaga ng Wang family na magtagal dito sa Xiangcheng. Ay naku. Gino, Miss Sususu. Ikaw ang pinuno ng Baofi Je. Bakit ka nakikisama sa isang inutil na katulad nito? Tumahimik ka, siya ay si Wang Xiang. Humingi ka ng tawad kay Jiangcheng. Kung hindi, umalis kayo sa Xiangcheng, Wang family. Pasensya na. Hintayin mo, hintayin mo. Pasensya na, pasensya na. Hintayin mo. Ay naku, Wang Sao. Hintayin mo ako. Salamat sa iyo, Miss Su, sa araw na ito. Huwag mo na akong pasalamatan. May misyon lang ako kaya nandito ako. Huwag mo na akong pasalamatan. May misyon lang ako kaya nandito ako. Mission. Ngayon sa Lumang Bayan may isang paligsahan sa pagpili ng tagapaglingkod. Pinapunta ka ni Dongjia para mapanood mo ng masinsinan. Sige, napakalaki ng tulong mo sa akin. Kailangan pa rin nating ibigay ang respeto kay Suzong. Nabayaran ko na ang bayad sa operasyon ng tatay mo. May inupahan na rin akong nurse. Huwag kang mag-alala. CJ. Sasama ako. Tara na. Lolo Wu. Ito si Jiang Chen. Ito si Lolo Wu. May kailangan pa akong gawin, alis na ako. Okay. Mag-ingat ka. Okay. Iintindihan ko na. Ikaw pala si Jiang Chen, Ginoong Wu. Talagang gwapo ka. Kayo dalawa, tulungan niyo siya mamaya. CJ. Umupo ka. Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Ngayon, idinadeklara ko na ang pagtitipong ito ay opisyal na nagsisimula. Ang unang grupo ng mga kalakal na ipapakita ay ang Jade na Berde. Tinitiyak ko na ang lahat ng kalakal ngayon ay bagong hinukay mula sa minahan. Tunay na magaganda. Una nating auksyon ang ilang piraso ng Jade na pinili ng aming kumpanya. Ito ang Jade na numero 6. May kulay abong balat at may tubig. Tinatayang, ang halaga sa merkado ay hindi bababa sa 30 milyon. Starting bid, 20 milyon. Bawat dagdag ay hindi bababa sa 1 milyon. Jade number 5. Kapili na ang pinakamahusay na jadete. May gold thread, tinanggal ang isang bahagi. Walang bitak. Starting bid, 40 milyon. Bawat dagdag ay hindi bababa sa 5 milyon. Simula na ang paligsahan. Ginoong Jiang, bibilhin ba natin ito? Huwag magmadali, hayaan mo siyang. Nagbid ang Uzin Bozi ng 38 milyon. Nagbid kami ng 46 milyon. Ginoong Jiang, tiningnan ko ito. Magandang bato ito. Kaunti ang mga hibla. At ito ay tunay na jade raw. Siguradong may laman ito. Mabilis, magbid na. Kung hindi ka pa mag-aangkat ng bid, may ibang bibili na. Kung magagalit si Ginoo Wu, ay dahil sa kakulangan natin sa paggawa. Bakit ka nagmamadali? Ipapaliwanag ko kay Ginoo Wu kung ano ang nangyayari. Anong silbi ng pagsasabi ng dalawa mong katulong? Nasa akin ang desisyon. Ikaw. Kumusta? May balita ka na ba? Ang presyo ng mga materyales ay tiyak na nasa 30 milyong piso. Maraming mga hibla sa batong ito. At may mga bitak pa na natagpuan. Tiyak na hindi bababa sa 30 milyong piso ang halaga nito. Ngunit kung gagawa ka ng ilang alahas, huwag magalit. Sabi ko na nga ba, tiyak na may materyales. Magiging mataas ang halaga ng numero 6. Maniwala ka sa akin, Ginoong Wu.
Sa karanasan ko bilang si Lao Fang ilang taon na ang nakalipas, may halaga itong batong ito. Sa tingin ko, ang pinakamababang presyo ay hindi bababa sa 60 milyong. Sang-ayon ako sa opinyon ni Ginoong Fang. Kakatapos ko lang tumingin. Ito ay isang birding jade. Napakataas ng kalidad. Maging may mga malalaking puting liwanag. Maaaring ito ay ice type na berde. Sa tingin ko, ang pinakamababang presyo ay 70 milyong. Ano sa tingin niyo, anong halaga ang itatakda natin? Sa tingin ko mga 40 milyon ang halaga. Tataas pa, wala nang kikitain. Jiang, nagbibiro ka ba? Sa labas, umaabot na sa 46 milyon ang presyo. Mukhang hindi maganda ang paningin ni Jiang. Mag-set tayo ng 60 milyon. Magbibigay ako ng 55 milyon. Sa ganitong presyo, hindi ka naman malulugi. Kung nagkamali lang ang isang tagatasa, okay lang. Pero hindi pwedeng ganoon ang dami ng tagatasa. Hindi kasing galing si Jiang Chen. 55 milyon isang beses. May iba pa bang nagbibid? 56 milyon, nagbibid ako ng 58 milyon. Hindi na ako makakapaghintay. Brother Bao, 60 milyon. 60 milyon isang beses. 60 milyon dalawang beses. Hindi mo rin ako pinaniniwalaan. Nakuha na. Binabati kita sa Bao Bande Pavilion. Mili mo ang no. 6 na raw na bato sa halagang 60 milyon. Kailangan mo bang putulin? Putulin. Lalaki, paano ka nakabili ng 60 milyon? Hindi dapat ganito. Di mo alam, ano? Ngayon, ang malaking boss sa taas ay pribadong nagsabi sa akin na pumunta ako dito para magpasaya. Ang pamilya mo ay 50 milyon. Tingnan mo, umabot na sa 50 milyong pero huminto na. Hula ko, ang batong ito ay hindi kahit 50 milyong halaga. Baka malugi tayo ng malaki. Ay naku, may mga bitak na. Paano nagkaroon ng mga bitak? Ngayon, talagang malaki ang lugi ng Bao Feige. Sa 60 milyong orihinal na bato, malamang nalugi ng isa 0 milyong. Sige na, huwag nang ipagpatuloy ang pagputol. Kapag may mga bitak na, tapos na ang usapan. Mukhang talaga namang may kakayahan si Jiang Chen. Mukhang kailangang magpahinga si Xiao Jiang mamaya. Ikaw ang pipili sa materyales para sa ating mga bandido. Walang sinuman ang pwedeng magsabi. Kahit ano pa ang kalalabasan, ikaw ang magpapasya. 3 milyong yuan. Magbibigay ako ng 4 milyong, 5 milyong. Binabati kita, Ginoo. Ang susunod na mahalagang bagay ay may starting bid na 3 milyong yuan. Magbibigay ako ng 4.2 milyong yuan. Nagtataas ako ng 46 milyon. Walang bang maganda dyan? Nakauwi ang mga kawatan ng walang dala. Hindi maganda, pangkaraniwan lang ang mga yon. Malamang ginagamit lang ng mga nagmamay-ari para pasiglahin ang paligsahan. May mas maganda pang susunod. Sabi mo, nakapili ka na ng isang piraso. Anong numero? Numero 4 sa batong hilaw. Nabuo ang napakalinaw na purpura at berde na liwanag. Ganito lang ang makakakuha ng Emperor Green. Mga bagay na lumalabas lamang kasama ang violet. Ito ay double color. Sa merkado, ito ay talagang walang katumbas na yaman. Anong numero? Numero 4. Ay, numero 4, mukhang hindi masyado malaki o maliit ang batong ito. Kitang-kita na ito ay mahalagang material. Paano mo naman napili ang batong ito? Ayos na. Nagpasya na ako, pagkakatiwalaan kita. Kahit ano pa ang piliin mo, buong puso akong susuporta sa'yo. Salamat, Ginoo. Simulan na natin ang bidding para sa raw stone, no? 4. Ang raw stone, no? 4 na matandang waxy skin ay ilalabas sa bagong hukay sa hinaharap. Pero ayon sa aming tagasuri, 100% na tsansa na magiging berde ito. At maganda rin ang kalinawan nito. Starting bid ay 35 milyon. Hindi bababa sa 5 milyon ang bawat pagtaas ng bid. Ang Onbozi ay mag-aalok ng 45 milyon. Maglalabas ako ng 50 milyong. Bao Phage 70 milyong. 80 milyong Bao Phage 85 milyong. 85 milyong, mukhang hindi ito sulit sa halaga. Ginoong Wu, tiningnan na ng aming appraiser. Ang bagong material na ito ay nasa 70 milyong. Kahit na may garantiya mula sa jewelry shop, kahit na mababa ang gastos, maaari pa rin kumita. Ngunit hindi ito kapaki-pakinabang. Ang material na ito ba ay sulit sa halaga? Sobrang halaga. Maging kampante ka, Ginoong Wu. 85 milyon isang beses. 85 milyon dalawang beses. May iba pa bang nagbid? 70 milyon. 100 milyon sa Baofi Pavilion. Hahaha. Hahaha, 100 milyon. Mukhang naglalakas loob ang appraiser na ito, ah. Hintayin kong makita kung paano niya ito papalpak. May iba pa bang nag-aalok? 100 milyon isang beses. 100 milyon dalawang beses. 100 milyon tatlong beses. Nakuha, binabati ang Bao Feige sa pagkakakuha ng orihinal na bato numero 4. Ang Bao Feige ay tiyak na magkakaroon ng magandang kapalaran sa kanilang mga pagpili. Ginoong Wu, kailangan bang putulin ang batong ito ng Bao Feige? Kayo ba ang magpuputol? Ito, bumili ka ng ganitong mahal na bato. Paano kung mali ang tingin ni Jiang Chen dito? Nasaan ang dangal ko? Haha,
Today may konting problema ang aming departamento. Medyo abala kami. Di na muna namin itutuloy. Iuwi ko para ipasuri sa sarili kong master. Haha, Ginoo, hindi ka matino. Nagtatago ka habang bumibili ng mga bato. Hindi mo pa pinapakita sa lahat. Dahil nagbayad ka ng malaking halaga. Tiyak na maganda ang kalidad nito. Pero bakit mo ito itinatago at ayaw ipakita sa amin? Tama, Ginoong Wu. Bakit ka natatakot na agawin namin ito sa'yo? Buksan mo na at ipakita sa lahat. Tama. Kung gusto ng lahat na makita, sige na. Ay! Ipaliwanag. Sige, naway magtagumpay si Ginoong Wu. Ang luma nitong balat ay napakabigat. Tila kalahati nito ay basura. Kahit na may laman, gaano karami kaya? Ang mga ordinaryong bagay ay hindi makabawi. Tiyak na masasaktan ang mga kidnapper sa pagkakataong ito. Sino ang nagsabing hindi? Ako'y nasa industriya ng jade carving ng 23 taon na. Kapag nakita mo ang ganitong klase, alam mo na kung ano ang kalalabasan. Karaniwang kulay ng insekto, may maganda at pangit. Pero ganito lang talaga. Naputol na. Lumabas ang berde. Nakita ko pa nga ang Imperial Green. Hala, totoo ba? Lumabas na ang Imperial Green. Tiyak na Imperial Green ito. Yung kulay, ang kinang, malinaw na malinaw. Talagang ang ganda-ganda nito. Kahit na ito ay Emperor Green, pero makakabawi pa kaya? Depende kung gaano karaming laman sa loob. Paano kung basura lang ang nasa loob? Magpuputol pa ba si Woye? Kung gusto mong masigurong sulit, kailangang putulin sa gitna. At saka hiwain pa ayon sa mga linya ng pattern. Putol. Anan. Ito ay violet. Diyos ko, hindi ako nagkakamali, di ba? Hindi ko akalain na isang araw ay makakapagputol ako ng violet sa aking sariling kamay. Imposible, talagang imposibleng mangyari ito. Napakarere ng kulay ng violet na ito. Magkano kaya ito? Talagang magiging mayaman ako. Lahat ng magagandang bagay ay napunta sa kapatid ng kidnapper. At saka, sobrang laki ng Emperor Green at Violet block na ito. Siguradong higit sa 400 milyon ang halaga nito. Kung maayos ang paghawak, baka mas malaki pa ang kikitain. 1 bilyon palitan ng 4 na bilyon, mas mabilis pa kaysa mangungupit. Galing mo talaga, Xiao Qiang. Tunay kang may matalim na mata sa pagtukoy ng mahahalaga. Nakapagdesisyon na ako. Bigyan kita ng 1 milyon bilang bonus. At 3% ng kita ay para sa iyo bilang gantimpala. At kailangan ko ring taasan ang sweldo mo. Kung gaano kalaki ang tumaas, pag-usapan pa natin ng mas detalyado. Maraming salamat, Ginoo, pero hindi ko balak maging pangunahing tagatasa sa mga tagapagtanggol ng mga nakawan. Maraming salamat, Ginoo, pero hindi ko balak maging pangunahing tagatasa sa mga tagapagtanggol ng mga nakawan. Mas mura ba ang magtrabaho para sa iba kaysa magnegosyo sa sarili? Kung meron na akong mata na nakakakita ng lahat, bakit pa ako mag-aalala na hindi ako kikita? Anong ibig mong sabihin yan? Huwag kang magkamali, Ginoo Lim. Wala akong ibang ibig sabihin. Ayoko lang talagang mapailalim sa kontrol. Pwede akong maging honorary advisor ng Bombay. Kung may kailangan kayo, diretsyo nyo lang akong lapitan. Kung ganun nga, hindi na kita pipilit. Bawat isa ay may sariling hangarin. Kung balak mong magtayo ng kumpanya sa hinaharap, talagang susuportahan kita ng buong puso. Salamat. Salamat, Ginoo Wu, huwag kang mahiyain. Sa tulad mo, kahit saan ka man, may lugar ka. Haha. Haha. Yan ye. Ziu. Bakit? Kakagaling ko lang. Narinig ko na naglaro ka ng doble na kulay kanina. Pwede ba kitang gawing nobya? O kaya magpakasal ka na lang sa pamilya ni Su. Tiyak na mamahalin ka ng pamilya namin. Hindi tulad ng iba na hindi nakikita ang tunay na halaga. Ginoo Su, salamat sa iyong paghanga. Ako si Jen Chen, isang maliit na tao, hindi ako akyat sa mataas. At lalong hindi ako magpapabagal sa Ginoo Su. Sa hinaharap, huwag nang magbiro ng ganito, Ginoo Su. Naiisip mo lang sobra, talagang mahal kita. Siyempre, mas nirerespeto ko ang iyong kagustuhan. Sana ay marami tayong makasamang proyekto sa hinaharap. Ako nga, nais kong magtayo ng kumpanya kasama ang ilang kaibigan. Siguradong magkakaroon tayo ng pagkakataon na makipagtulungan sa hinaharap. CJ. Pare, talagang nakatira ka na kay Chenlin. Bakit ako manglilinlang sa inyo? Tinawag ko kayo dito para sabihin ang isang bagay. Naghahanda akong magtayo ng kumpanya ng alahas. Kulang tayo sa tao. Hindi ko alam kung gusto nyo bang makisama sa akin. Sa kumpanya ng alahas. Bakit mo naisipang pumasok sa trabahong ito? Kulang pa ang pera ng mga kapatid natin. Tama nga. May pera ako, ikaw, saan ka kukuha ng pera? Wala ka ng natirang ari-arian. Sinasabi pa namin na huwag kang magdusa sa kalye. Naisip naming tulungan ka. Ngayon, nanalo ako sa sugal ng bato na ito.
2,000. 2,000,000. Ano, 2,000? 2,000,000 kuya, yumaman ka na. Nga. Hanggang ngayon, saka ko lang naisip na mas mabuti pang magtrabaho para sa sarili kaysa sa iba. 10 taon na tayong magkaibigan. Sabihin niyo na kung papayag kayo o hindi. Gawin na natin. Handa ako, handa ka rin. Gawin na, gawin na. Sanjay, naipasa ko na sa tamang tao ang pagpaparehistro ng kumpanya. Na-report na rin ang mga materyales para sa tindahan. Ang buong lugar sa Xinlan Street ay puno ng mga antigong bato at jade. Kumuha ako ng tao para kumuha ng pwesto dito. Ayos lang, Songwen, napaka-maabilidad mo. Saan man, natututo at nagbebenta agad. Maraming bagay ang hindi ko alam. Naghahanap talaga ako ng impormasyon online. Sige, tayo na lang dalawa sa tindahan para tingnan. Tara. Ito ang tindahan. Dati, ito ay isang antigong tindahan. Nagsara ang may-ari dahil hindi na niya kayang patakbuhin. Mas mura ang tindahang ito kumpara sa iba. Ngunit medyo magulo ang tindahan. Ang bango ng alak ay hindi natatakot sa madilim na eskinita. Sa hinaharap, ito ang pangunahing negosyo natin. Ito ay mga antigong bagay at mga jade na produkto. Mas mabuti kung magiging maingat tayo. Magpapadala ako sa iyo ng kaunting pera. Maghanap ka ng tao para mabilis na maayos ito. Para makapagsimula na tayo agad. Hindi ko pa nasusubukan. Kung makikita ng aking pangitain ang mga antigong bagay. Kung sa hinaharap siguro ay makakagawa rin ako. Magandang pagkakataon ito sa larangang ito. Magsimula tayo sa isang antigong tindahan upang subukan. Tara na. Ano ang tinitingnan ninyong dalawa? Ito ay isang kilalang tindahan. Lahat ay tunay na produkto. Talagang nakikita ng aking espesyal na mata ang mga antigong bagay. Ang liwanag ng ginto ay dapat nagpapakita ng halaga ng antigong bagay. Boss, magkano ito? Mga maliliit na bagay mula sa dinastyang Qing ay hindi gaanong halaga. Kung gusto mo, dalhin mo na sa halagang 100,000. Gusto ito. Maganda ang kondisyon. Talagang ito nga. Pero ito ang aking kayamanan. Talagang nagbayad ako ng malaking halaga para dito. Nakacertify ito ng professional na appraiser. Tunay na tunay ito. Kung talagang gusto mo, 30 milyong piso, fixed price. Kung talagang gusto mo, 30 milyong nakapirming presyo. Mukhang mas maliwanag ang gintong liwanag. Ibig sabihin, mas mahal ang antigong ito. Pero kung gusto kong makakuha ng mura, mas mainam pa rin pumunta sa antigong pamilihan. Salamat, titignan ko pa ulit, alis na ako. Huwag magpanggap na alam mo at matutong magpanggap na may alam sa antigong bagay. Babagsak ka sigurado. Ay. Tingnan mo ang liwanag ng gintong budha na ito sa jade. Tinatayang mga 4 hanggang 500,000. Boss, mukhang bago pa yung mga gamit sa stall mo. Hindi kaya galing ito sa palengke. Pero maganda naman yung mga bagay na ito. Hindi ko lang alam kung magkano mo gustong ibenta. Anong sinasabi mo dyan? Ito ay mga gamit ko mismo. Kung hindi lang nagkasakit si Lola, hindi ko sana ito ibebenta. Ito ay 2,000. Kung gusto mong bilhin, bilhin mo. Kung ayaw mo, huwag na. Matagal na nilang sinasabi na sa pagbili ng antigong gamit, kailangan mong magpanggap na hindi interesado, para mapaniwala nila na hindi ka alerto. Doon mo makukuha ng maayos ang tunay na mamahaling bagay sa murang halaga. Ngayon susubukan ko rin. Sige, ganito ang gusto ko. Kukunin ko na, hindi na ako magpapababa ng presyo. Uy, Kuya Jiang. Ellen, mukhang napaka-ordinary naman itong mangkok na ito. At 2,000 yuan pa. Marami akong ganyan sa bahay. Itong mangkok ni Jiang, wala namang kwento at hitsura. Isipin mo ulit. Hindi mo naman naiintindihan. Binili ko ito para ibigay sa iba. Makakapagbigay ba ng mura na maayos? Ang mahalaga ay ang intensyon, naiintindihan mo. Sige, hindi ko na pakialaman, okay ba, 2,000 ah. Narito ang 2,000. Zoan, ikaw na muna ang humawak nito. Para. Talagang may mga tao na bobo at maraming pera. Kahit na ang mga bagay na ito ay may ilang taon na. Hindi naman talaga sila mahalagang bagay. Mabuti na lang at binili mo lahat. Ay. Magkano ito? 3,000. 3,000. Gusto ko rin ito, 3,000 ibigay. Suen, ito muna ang hawakan mo. Kumita tayo ng malaki sa pagkakataong ito. Boss, magkano ito? 2,500. 2,500. Saktong natira pa ang 2,500. Ayaw pakawalan ng bata. Hindi mahuhuli ang lobo. Wow. Sunwan, hindi ko dala ang sapat na pera.
Song Wen, hindi ko dala ang sapat na pera, pahiram ka sa akin ng kaunti, ha? Lanan. Magandang jade pendant ito. Ang lalaki ay may Avalokiteshvara, ang babae ay may Bodha. Mukhang ginto ang plating nito. Bagay ito sa'yo, Song Wan. Walang silbi, sinasabi lang na plated gold. Ayoko, masyadong pangit. Ang jade dito ay talagang premium na yang jade. Ayaw ko, magkano ba ito? Ito ay kilalang kilala na gold inlaid jade. Aking pamanang pamilya, kahit ang ginto sa itaas ay di maliit ang halaga. Nasuot ko pa nga ito ng ilang panahon. Di ko naman plano ibenta. Kung gusto mo, bigyan kita ng 20,000. Ang mahalagang bagay na ito ay di bababa sa 50 hanggang 40,000. Mukhang hindi pa nga siya karapat-dapat. Magandang babae, nakabili na tayo ng napakaraming bagay. Hindi mo ba pwedeng gawing mas mura? Akala mo ba ito ay palengke? Ito ay antigong bagay, naiintindihan mo ba? 20,000 walang tawaran. Ganun, ayaw ko na. Ibalik mo ang pera ko. Basta bayad, wala nang bawi o palitan. Naiintindihan mo ba ang mga patakaran? Okay ba? Ibigay mo. Hey bata, sandali lang. Maaari bang makita ko ang jade pendant sa lid mo? Hindi ba't si Ginoong Tsu ng Heji ito? Nandito na naman siya sa kalye para mangolekta. Mukhang nakakita na naman siya ng magandang bagay. Hindi umaalis ang magnanakaw, hindi natutulog ang aso. Si Ginoong Tsu ay hindi kailanman nagkamali sa kanyang mga mata. Mukhang magkakaroon tayo ng magandang palabas. Lanan, narinig ko ang sinasabi ng iba. Sigurong nakakita si Kuya Tsu ng isang bagay na hindi niya dapat makita. Gusto niyang agawin sa akin. Sayang naman siya. Kakabili ko lang. Hindi ko balak ibenta ulit. Ah, bata, wala akong ibang ibig sabihin. Gusto ko lang talagang makita. Alam ng lahat sa kalsada na ako si Xu Wenfang mula sa Heji. Mahilig ako sa antigong sining at mga kaligrafiya. Kapag may bagay na gusto ko, hindi ko mapigilang mapalapit at makita ng malapitan. Siguradong hindi ako makakatulog ng ilang araw. Ay, kung ganyan. Sige, ipapakita ko sa'yo. Uhaha, ayos lang, ayos lang. Ay naku. Talagang kahanga-hanga ang batong ito. Ang pagkakaukit ay malinaw na galing sa isang maestro. Makinis at detalyado, may pagkaklasikal. Ito ay isang napakagandang jade na gawa sa lambing na jade. 2 buwan na ang nakalipas. May isang jade pendant na halos katulad nito, na naibenta sa auksyon ng mataas na presyo na 700,000. Ano? Talaga bang ganito kahalaga ang jade pendant na ito? Na naibenta sa auksyon ng mataas na presyo na 700,000. Ano? Talaga bang ganito kahalaga ang jade pendant na ito? Kung titignan ang purong kalidad ng sheep fat jade, kailangan pa itong tumaas, kahit na medyo maliit. Pero tinatayang ko na hindi bababa sa 400,000. 400,000 ay mabuti. Bumili ka ng napakaraming bagay, para lang bilhin ang batong ito, di ba? Hindi ko na ibebenta. Boss, ikaw mismo ang nagsabi nito. Walang balikan, klaro ang usapan. Ito ang tawag na alituntunin. Ikaw. Ang pagkikita ng mga kabataan ay isang kapalaran. Bakit hindi tayo maglakad-lakad at tumingin-tingin? Ah, si Je. Hahaha, ay. Enje, akala ko nag-artista ka kanina. Hindi ko talaga ito napansin, hey. May magandang bagay. Magandang batayan ito. Sayang, may naputol na sulok. Magaling si Xiao Jiang sa pagtingin. Gusto ko itong batayan. Bakit hindi mo na lang ito ibigay sa akin? Ginoong Tsu sa aking silid-aralan. Kulang ako ng batayan. Haha, sige na nga. Kung ganon, hindi na ako masyadong manghihingi. Pakihawakan muna ito. Ayos lang. Pwede bang tingnan itong kahon? Dapat ilagay ito sa silid-aklatan, swak na swak. Magkano ito? Ito ay isang kahon ng alahas na gawa sa redwood noong Tang Dynasty. 60,000, ano? Isang sirang kahon ng alahas, binibenta mo ng 60,000. Boss, niloloko mo ako, ha? Kahit na mahal ang redwood, depende pa rin sa pagkakagawa nito. Isang kahon ng alahas, binibenta mo ng 60,000. Bakit hindi ka nalang mang-hold up dyan? Ngayon, tumaas na ang presyo ko. 80,000 pesos. Bakit naging 80,000 na naman? Kapatid, nagkamali ka ba? Bibili ka ng ganito. Mahirap ibenta ang bagay na to pag dinala mo na. Mas mabuting huwag na lang mag-aksaya ng pera. Ngayon, 100,000 pesos na. Bumili ka kung gusto mo. Mga kaibigan, mayroon pa tayong 2 minuto bago magsara. Kayo po, magmadaling pumili. Huling tawag na po. Kayo po, magmadaling pumili. Huling tawag na po.
Nasiraan ka na ba? Saan ka makakakita ng ganitong paraan ng pagbili? Fixed price na 60,000 yuan. Yung koneksyon ko, tatanggapin ko na. Sige, ituring mong kaibigan kita, kunin mo na. Kayo po, lahat. Naghahanda na tayong magsara. Magbayad na ang mga dapat magbayad. Pumasok na sa alipay ang 60,000 yuan. Kapatid Jiang, sobrang lugi ka naman dito. Nagpuyat ka ng kalahating araw. Isang batayan at isang sirang kahon lang ang nakuha. Sino ang nagsabing sirang kahon iyon? Baka hindi naman. Mas mahal pa yon kaysa sa lahat ng bagay mo. Hindi naman siguro, kapatid Jiang. Nakita ko rin ang kahon na ito. Bagamat ito ay isang antigong bagay. Ngunit ang ganitong mga bagay ay may limitadong halaga, di ba? Ay, anong ginagawa mo, Jiang? Walang dahilan para sirain ito kahit na nagalit ka sa sinabi ko. Hindi mo naman kailangang sirain ito. Ang halagang 2 o 3,000 ay may halaga pa rin. Gusto ko lang ibalik ito sa tunay na anyo nito. Hindi ito ang sirang kahon na gusto ko, kundi ang mga bagay sa loob nito. Mga bagay sa loob. Bakit may mga patong pa dito? Ano ito? Maganda itong jade. May mga sinaunang sulat pa sa itaas. Ano ang nakasulat? Ito ay isang selyo mula sa dinastyang Tang. Xiao Jiang. Noong mga nakaraang taon, may isang selyo mula sa isang hindi kilalang tao sa dinastyang Tang. Presyo ng benta, 30,000 yuan. Medyo maliit na halaga lang. Paano kung ito ay ang tatak ni Tang Bohu? Sige, tingnan ko, ay naku. Talagang si Tang Bohu ito. Paano naman pwedeng ganito? Paano pwedeng ganito? Paraan ng ukit ay napakatanghalian sa estilo ng Tang Dynasty. Ang pagkakalantad ng jade ay hindi bababa sa ilang daang taon na ang nakalipas. Ngunit ang tiyak na taon ay hindi ito matutukoy ng mata lamang. Ngunit may 60% na posibilidad na ito ay kay Tang Bohu. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan kay Xiao Jiang, nagawa mo na. Paano mo nalaman na may layer ito sa loob? Swerte lang ako. Sinukat ko lang ang bigat nito. May kakaibang pakiramdam. Ay naku, ang puso mo. Talagang maselan, ha? Su, anong tingin mo magkano ito? Sa tingin ko, hindi bababa sa 50 milyon. Pero depende sa pagpapahalaga ng mamimili. Mahirap tantiyahin. Sa loob lang ng ilang sandali, kumita na ng 50 milyon. Ganito ba kayaman ang mga antigong bagay? Hahaha. Ganito talaga ang industriya. Yung mga nagugutom, namamatay sa gutom. Yung mga sobra, namamatay sa sobrang. Mas malaki ang kakayahan, mas malaki ang kita. Mukhang sanay na sanay ang mga kapatid sa baril sa ganitong trabaho. Mga kapatid sa baril, mayroong isang antique fair sa South District sa loob ng 2 araw. Interesado ka bang sumama at tingnan? Mayroong isang antique fair sa South District sa loob ng 2 araw. Interesado ka bang sumama at tingnan? Sa South District, tiyak na pupunta ako. Gusto kong mas makilala ang merkado ng mga antigong bagay. Sasama ako sa'yo. Haha, ayos. Sobrang pamilyar ako dyan. Dadalahin kita para makakuha ng malaking kita. Hahaha, ayos lang. Jiang, ibebenta mo ba itong selyo? Kung balak mong ibenta, pwede mo akong bigyan ng tiwala para sa pawn shop. Siguradong makakabenta ka ng mataas na presyo. Ginoong Su, tungkol dito. Balak kong ilagay ito sa tindahan bilang dekorasyon. Hahaha. Sige, ayos lang. May kailangan pa akong gawin. Sige, mauna na ako. Hahaha, ay. Oh, hahaha. Mahal, napansin ko na si Ginoong Su ay napakamasigasig. Ilang beses na niyang sinubukang makuha ang iyong pabor. Talaga bang gusto mong sumama sa kanya? Ilang beses na niyang sinubukang makuha ang iyong pabor. Talaga bang gusto mong sumama sa kanya? Siyempre hindi. Mas mabuti pang ikaw ang pumunta para makasiguro sa mga nakuhang bagay. Tama ka. Uy, bumalik na sila. Alam niyo ba kung magkano ang kinita natin ngayon? Hindi ba't naghanap tayo ng mga antigong bagay? Paano tayo kumita? Hindi ba't sinabi ni Qiang Jie na mayroon tayong isang pambihirang kayamanan sa tindahan? Ngayon, ang pondo natin sa merkado ay tinatayang 50 milyong. Kung ganito karami ang sumasama sa akin, hindi kayo malulugi. Mag-hire pa tayo ng ilang empleyado, at maaari na tayong magbukas ng tindahan ng formal. Sa oras na yon, kikita pa tayo ng mas malaki. Talaga, Brother Jiang, kasama ka, talagang malaking kita ang nakuha natin. Pero para mas mapalakas pa ang pangalan natin, hindi lang ito sapat. Bukas pupunta ako sa Old Market sa South City para maghanap pa ng mga piraso. Kung makakakita pa tayo ng mga hiyas na maibebenta. Ngayon, titingnan lang natin ang South District. May maganda bang bagay dito? Tingnan mo yung kinang ng ginto. Yung lumang barya na ito ay halos nagkakahalaga ng 100,000. Boss, mayroon ka bang kang sitong bao? Meron ding siyang sitong bao dito. Tingnan mo kung gusto mo.
Dito ay mahigit sa 10 barya. Iba ito sa iba. Siguro sinadyang gawin na luma. Ang bigat nito. Malamang may problema itong matanda. Pinaghalo niya ang peke at tunay. Para mapanlin lang ang tao. Joke lang namin. Kailangan mo siguro ito. Isang maliit na pera, 500. Isang commemorative coin, 15,000. Lahat-lahat, 23,000. Kukunin ko na. Naipadala na sa Alipay ang 23,000 yuan. Nabayad na. Kuya, sandali lang. Ginulong. Kayo po ang aming pinakamatibay sa larangan ng antigong koleksyon. Personal kayong pumunta sa Antique Street para mamili. Kung ganito ay delikado tayo. Lahat naman tayo ay nagpaparangal sa akin. Hindi naman talaga ako ang pinakamalakas. Haha, kung usapin ng kakayahan sa pagsusuri ng antigong bagay, mukhang mas mataas pa ang kakayahan ng batang ito kaysa sa akin. Hahaha. Uy, batang kapatid, yung pustahan na pinili mo kanina. Pwede bang ipakita mo sa akin? Kung interesado si Ginoong Long, maari niyang ibigay lahat sa'yo. Maari niyang ibigay lahat sa'yo. Ayos. Oy, kapatid. Talagang gusto ko ang mga sinaunang barya na ito. Ganito na lang. Magbibigay ako ng 3 milyon. Satisfy ka ba? Talagang may mata si Ginoong Long. 3 milyon, ganito na lang ako nakakuha ng pagkakataon. Pumasok na ang 3 milyon sa Alipay. Kapatid, may kaunti akong impluensya sa mundo ng mga antigong bagay. Kung kailangan mo ng tulong sa hinaharap, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin. Ginulong. Pwede mo akong tawaging Jenchen. Malapit nang magbukas ang aking antigong tindahan. Kung may oras ka, siguradong pumunta ka at tingnan. Huwag na nating pag-usapan ng iba. Totoo ang mga ito. Tiwala ako sa paningin mo, kaibigan. Kaya, Brother Yang, maglibot ka pa. Ako muna ay uwi para itago ang mga yaman na ito. Malapit nang magbukas ang bagong tindahan. Tingnan natin kung may mga magagandang bagay. Napakamatingkad ng liwanag ng ginto. Ang halaga ng kwentong ito ay hindi bababa sa 50 milyong. Kailangan itong makuha. Boss, maganda ang pagkakagawa ng kwentong Lone Goose at Sunset. Hindi ko alam kung sino ang master na gumawa nito. Ito ay ipinamana mula sa aming mga ninuno. Sabi nila, ito ay gawa ng aming mga ninuno. Wala itong halaga. Kung gusto mong magpababa ng presyo, pwede kang magtakda ng sarili mong presyo. May karapatan pa bang magtaas ang buyer ng presyo? Magbigay ka ng presyo. Kung hindi bagay, hindi ko nabibili. Sige, 3,000 na lang. Kung tingin mong bagay, kunin mo na. Ito ay isang replika. Pwede bang babaan pa? 2,500, kung ayaw mo na, sige na lang. Pumasok ang 2,500 yuan sa Alipay. Kapatid, mayroon akong inkstone na ipinamana ng aming mga ninuno, at mga gamit sa pagsusulat tulad ng brush, at ilang mga sining ng aking lolo. Gusto mo ba? Ayaw ko na ng iba. Saan galing ang larawang ito? Anong dinastya? Ang aking kanununuan na si Xu Guangqi ay isang mataas na opisyal sa Ming Dynasty. Sobrang nahuhumaling siya sa mga sining ni Tang Buhu. Palaging ginagaya ang kanyang mga obra. Itong painting ay isa sa kanyang mga paborito. Kaya ito ay naipasa sa atin. Si Xu Guangqi, ikaw ay apo ni Xu Guangqi. At ito ay isang painting ni Xu Guangqi. Kaya hindi nakapagtataka na may ganitong makapal na gintong liwanag. Siguro ang presyo ay hindi bababa sa 50 milyon. At kapag ipinagbili, mas tataas pa. Naintindihan ko na. Mayroon pa bang ibang mga likha ang inyong mga ninuno na pwedeng ibenta? Bihira na ang mga pamanang gawa mula sa aming angkan. Isa lang ang natira, isang kalendaryo at may hawak pa. Pero hindi pwedeng ibenta dahil ito ay utos ng aming lolo. Sige na nga. Ito ang aking business card. Kung mayroon kayong mga bagay na pwedeng ibenta sa grupo ninyo, maaaring maghanap sa akin anumang oras. Hoy! Bumalik na ako. Si Jiang ay bumalik. Ito ang kumpanya ng alahas. Nakarehistro na ito. Ito ang kalagayan ng gastos. Sinunod ko ang utos mo at nakipag-ugnayan sa 2 workshop ng alahas. Hindi nila balak magbenta. Kanino ito na pintura? Kakatanggap mo lang ba nito? Huwag mong galawin. Ito ay isang bagay na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Milyon-milyon ang halaga nito at ito pa ang larawan. Magkano ang binayaran mo? 2,500. 2,500, baka peke yan. Mga daang milyon na bagay, 2,500 lang. Yung tao, hindi ba siya tanga? Nangyari lang na ako ang nakatagpo. Yung boss na yon, hindi masyadong marunong sa antigong bagay. Saktong ako ang nakakuha. Iyon ay dahil may kakayahan ka.
Ang kumpanya ay nagbukas kasama ang Wanbao Pavilion. Sa isang taon, ang gasto sa paggawa ay aabot ng milyon. Magdagdag ka pa ng mga tao. Hindi problema sa akin ang pera. Loob ng ilang araw. Siguradong magbubukas tayo sa tamang oras. Ngayon, opisyal nang nagbukas ang pagpapala ng yaman. Malugod na pagbati. Maligayang pagbubukas. Dumating si Ginoo ng Bando para magpasalamat. Naghandog siya ng 10 bulaklak na korona. Isang jade na guanyin. Ang manager tang mula sa pawn shop ay dumating upang magpasalamat. 8 pirasong bulaklak na palayo. Isang gintong badha. Napakabait ni manager tang, Ginoo. Gintong badha at jade na kabayo pa. Nahiya na tuloy ako. Si Ding Tianxia Huang Shenyi ay dumating upang magpasalamat. Naghandog ng 20 bulaklak na palayo. Boss Huang. Talaga namang ikaw ay isang tunay na mayaman sa probinsya. Direktong magbibigay ng pera. Parang gusto nilang talunin kami. Ay nako, ang tanga ng utak ko. Di ko alam kung anong ibibigay. Diretso ng pera ang dala. Sana huwag niyo akong sisihin na hindi marunong makisama. Haha, kuya, sobrang magalang ka naman. Kahit anong meron ka, malaking karangalan na nandito ka. Haha. Ay naku, ang ganyang magandang pagkopya ng luyang tagpo na larawan. Marunong din si kuya magpinta ng kaligrapiya. Ito, kamakailan ko lang nakuha mula sa isang batang lalaki. O, masasabi nating isang mataas na kalidad na kopya. Marunong din si kuya magpinta ng kaligrapiya. Ito, kamakailan ko lang nakuha mula sa isang batang lalaki. Maaaring isang malapit na pagkopya. Kanina hindi ko napansin. Talagang maganda ang painting na ito. Ngunit ang tunay na Luoxia Guwutu ay nasa museo. Xiao Jiang, hindi ba't hindi maganda na ilagay mo ang painting na ito dito? Jia, ang pirma ng painting na ito ay kay Xu-Guangqi. Totoo ba ito? Anong Xu-Guangqi? Talagang gawa ito ni Xu-Guangqi. Ito ay natanggap ko mula sa kanyang mga inapo. Sinasabing mahilig siya sa mga painting ni Tang Bohu, kaya't ginaya niya ang mga gawa. Ito ang tanging natitirang larawan. Ay nako, kung talagang si Xu-Guangqi ito. Mahalaga ito, Sabi ko nang abat ito nakalagay sa napakakitang lugar. Si Manager Tang ay may matalas na mata, Xiao Jiang, gusto ko ang larawang ito. Kung handa kang ibenta ito sa akin, maaari akong magbayad ng 30 milyong yuan, o maaari mo itong dalhin sa aming auction house para ibenta. Maaari mo itong ipasa sa aming auction house para sa consignment. Ay naku, 30 milyon. Xiao Jiang, ito na ang magandang simula. 30 milyon. Kung ganito, Xiao Jiang, kung ibibenta mo sa akin ngayon, magbabayad ako ng 50 milyon. Sa susunod, magtutulungan pa tayo. Hindi ka masasaktan. Anong sa tingin mo, 50 milyon ay ayos na? CJ, Ligang, maghanda ka na ng kontrata. Narito para sa'yo. Ha? Pumasok ang 50 milyong yuan sa alipay. Nabayaran na ang pera. Salamat, Xiao Jiang, mahal kita. Kailangan kong magpasalamat sa'yo. Nagbigay sa akin si Manager Tang ng magandang simula. Aha. Oh, ang saya dito, medyo masigla. Hindi ba ako nakakaabala? Laolong, bakit ka nandito? Ikaw talaga. Hindi mo man ako tinawagan ng magbukas ang tindahan. Kaya't nagtanong ako. Hindi ko pa alam. Kaya't nagpunta ako dito. Para makisaya sa iyong kasiyahan. Hahaha, wala naman akong maibigay na magandang regalo. Muli kong ilalabas ang mga sulat kung hindi maganda. Nais ko kay Boss Jiang ng masaganang yaman. Lakas ng hangin at bagyo. Ginoo, talaga pong nakakahiya kayo sa akin. Hindi ko mapagkakasya ang inyong mga sulat. Lubos po akong nagpapasalamat. Ginoo, Long, kayo rin po ay dumating. Talagang bihira ang ganito. Kumusta, Ginoo Tang? Hahaha. Broksaong, sa isang ikot lang, kikita na tayo ng 1,000. Jiang, kumita tayo ng 50 milyong sa isang iglap. Ganito talaga ang mga antigong bagay. Hindi nagbubukas ng tindahan sa Marso. Kapag nagbukas, kumikita ng 3 buwan. Hahaha, hayaan mong magtrabaho ng mabuti ang mga kapatid. Katapusan ng taon, magbibigay tayo ng bonus. Ayos lang o tama. Ngayon sa tindahan, may mga mahalagang bagay na kailangang bantayan ng 24 oras. Hindi tayo dapat magpabaya. Huwag kang mag-alala, mga kapatid, okay lang kami. At ang susi ng bodega ay sa akin lang. Matibay ang pintuan. Ayos. Boss, tumatanggap ka ba ng mga bagay? Ano ang ibebenta mo? Ito. Maaari ko bang tingnan? Siyempre. Talagang isang lumang bagay. Maganda ang pagkakagawa. Ito ay gawa sa Hessian jade. Ngunit ang halaga nito ay dahil sa tagal ng panahon. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay dapat mula sa dinastyang Shang. Maaari akong magbigay ng 200,000 para bilhin ito. Tama ba ang pinagmulan ng bagay na ito?
Masyadong mababa ang 200,000. Kailangan ng hindi bababa sa 300,000. Kailangan ko lang ng cash. Ang bagay na ito ay ipinamana sa amin ng aming mga ninuno. 300,000 na linya. Kinuha ni Ligang ang pera. Lanan. Hindi pa dumating ang pera. Hindi ko pa maibigay sa iyo ang Jade Cicada. Okay. Sandali, hindi ba't iba ang Jade na yon kanina? Boss, anong ibig mong sabihin? Ngayon na nakuha na ang produkto, sinasabi mong peke ito. Gusto mo bang mag-black it black? Ang batong Jade na ito ay hindi yung kinuha mo kanina. Akala mo ba madali lang ang bagong bukas na tindahan ng Wanbao Pavilion? Boss, anong ibig mong sabihin sa sinabi mo? Ito ay malinaw na isang batong Jade. Ito lang ang meron ako. Kung hindi ka naniniwala, hanapin mo. Isang malaking institusyon. Ito ba ay para kay Brother J, na nakatago sa kanya? Ay, ikaw. Ang galing nyo talagang makipagtulungan. Hindi nyo namamalayan na ipasa na. Hawakan nyo siya. Ano, mandurugas? Naglalaro ka ng mga ganitong laro sa harap ko. Medyo bata pa kayo dyan. Marami na kayong naloko gamit ang mga paraang ito, di ba? Yene, tinanggap na namin ang pagkatalo. Hawak mo ang produkto, hindi mo na maibabalik ang pera, di ba? Sobrang taas naman ng mga inaasahan mo. Tumawag si Ligang sa pulis, ayos lang. Tara. Sa wakas na huli na. Huli na nga. Kapatid, ang dami palang diskarte sa mga antigong bagay na ito. Buti na lang at nahuli natin kanina. Kung hindi, malaki ang lugi natin ngayon. Kailangan maging maingat tayo mula ngayon. Hindi lang ito ang mga liko-liko sa larangang ito. Kailangan na rin tayong kumuha ng tagapangasiwa mula ngayon. Mas mabuti kung mas matanda ang nakakaalam tungkol sa mga antigong Jade. Sige, pupunta na ako para magbigay ng abiso. Sige, ikaw na lang ang bahala dito. Kailangan kong pumunta sa kumpanya ng alahas. Hindi ko alam kung paano na ang renovation doon. Sige, magtrabaho ka na. Tara na, sama-sama tayong tingnan. Ayos na, heto na. Tara na. Ilipat nyo ang mga bagay doon. Boss Xiao, sa wakas nakabalik ka na rin. Talagang ininda ako nitong araw na ito. Pasensya na talaga. Bukas na ang bagong tindahan sa Wanbao Pavilion. Hindi talaga mapalitan ng tao. Kumusta na dito? Di maganda ang kalagayan. Sinunod ko ang sinabi mo. Nakipag-ugnayan ako sa jewelry workshop. Tinatanggihan nila lahat. At sinabing hindi makikipagtulungan sa sinuman. Hindi dapat ganun. Yung pabrika na yon, nakipagtulungan ang lolo ko sa kanila dati. Sa mga nakaraang taon, wala silang gaanong pag-unlad. Siguradong kailangan nila ng pera. Paano sila tatanggi sa ganitong pagkakataon? Walang anuman, pupuntahan ko ito ng personal. Uy, hello. Gusto nyo bang bumili ng alahas? Gusto mo ba ng alahas na ginto at pilak o kwintas na diamante? Lahat ng gawa ng Yuyong Garden ay gawa sa kamay. Hindi ako dito para bumili ng alahas. Nandito ako para makipag-usap tungkol sa pakikipagtulungan. Ako ay mula sa Siyam Jewelry Company. Mula rin ako sa Siyam Jewelry Company. Lumabas ka na, sinabi ng boss. Hindi kami nagbebenta ng tindahan. At hindi kami nakikipagtulungan sa iba. Anong nangyari, Tita Xu? Hindi kami nagbebenta ng tindahan at hindi kami nakikipagtulungan sa iba. Anong nangyari, Tiaksu? Miss, nandito ka na. Sino na namang kumpanya ng Juju Jewelry ang nag-imbita para makipag-usap tungkol sa pakikipagtulungan? O baka tungkol sa pagbili? Gino, hindi ko ba sinabi noong nakaraan? Hindi kami nagbebenta sa Yerong Yuan Jewelry at hindi kami makikipagtulungan sa iba. Ganun ba, kaya't hindi muna tayo makikipag-usap tungkol sa pakikipagtulungan? Bibili muna ako ng ilang bagay. Gusto kong tignan itong kwintas. Maganda ang disenyo nitong kwintas. Mas maganda pa kaysa sa 80% ng mga alahas sa market. Di ko alam kung sino ang gumawa. Ang sapphireng may disenyo ng dalawang isda ay napaka-creative. Talaga, mukhang may panlasa ka. Ako mismo ang gumawa nito. Tagal din akong nag-effort. Ako mismo ang gumawa nito. Talagang naglaan ako ng malaking pagsisikap. Pero ang matandang iyon sa bahay namin ay sinabi pang pangit. Sa'yo pa talaga galing ang disenyo. Hindi mo akalain na isa kang designer. Baka ikaw ay may kaugnayan sa pamilyang Yu. Gino. Ano man ang pagkatao ko, wala itong kinalaman sa pagbili mo. Magkano ang kwintas na ito? 300,000.
Kung sa tingin mo ay masyadong mahal, maaari pa nating pag-usapan. Kung talagang ayaw mo, ibebenta ko na lang sa'yo ng 250,000. Hindi, ang tingin ko kasi ay sobrang baba ng 300,000. Hindi talaga bagay sa magandang disenyo na ito. Yung mga gemstones na ito, karaniwang nagkakahalaga ng higit sa 100,000. Sa kabuuan, hindi talaga kumikita. Nakikita ko na ang halaga ay 600,000. Bibili ko ito ng 600,000. Dakang magbayad ng 600,000 para dito. Syempre naman. Pakipaki na po. Talagang gusto ko itong gawain ito. Sig po, Snowy Auntie. Agad po ninyong ipackage ang gawain ito para sa Ginoo. Sige po. Ginoo, pumunta kayo dito para makipagkita sa aking ama at pag-usapan ang tungkol sa pagbili ng banyan tree. Ayos lang po ba ang mga magulang ko nitong mga nakaraang taon? Gusto ko lang pong makipagkita sa matanda. Ikaw ay, ako ay ina po ng Jayang. Ang lolo ko at lolo mo ay mga kapatid na nagkasundo. Kung hindi ako nagkakamali, dapat tayong magpinsan. Ikaw ay pinsan Jayang. Sandali lang, tatawag ako sa mga magulang ko. Hindi ba't si Xiao Jiang ito? Sobrang tagal na nating hindi nagkita. Ito ang anak kong si Yuyu. Mukhang magkakilala na kayo. Narinig ko, na bumili ka ng kwintas na dinisenyo niya sa halagang 600,000. Hindi ba ito kalokohan? Ibigay na lang sa iyo ang kwintas na yon. Ay, maganda ang disenyo ni Ianye. Yuyu. Narinig ko na nagbukas siya ng kumpanya ng alahas na Juju. Yun yung nakipag-usap sa atin tungkol sa pagbili ilang araw na ang nakalipas. Ngunit hindi ito tungkol sa pagbili, kundi sa pakikipagtulungan. Balak kong gamitin ang mga tradisyonal na kasanayan ng Yuyong Yuan para sa paggawa ng alahas ng kumpanya. Magpirma ng formal na kontrata, katumbas ng paggawa para sa iba. Bawat piraso ng 99 na alahas ay magbibigay sa inyo ng kita. Sa katunayan, ito ay isang magandang bagay. Kapwa kapakipakinabang. Ngunit ang ating matandang ama ay hindi tiyak. Noong mga nakaraang taon, ang iyong lolo ay nagalit sa kanya dahil sa isang negosyo. At hindi pa rin niya ito nakakalimutan. Gusto kong makilala si Lolo Yu. Hindi kanya makikita. Kanina sa pintuan, narinig niya ang boses mo. Ayaw kanyang makita. Kailangan kong makilala si Lolo Yu. Isa ito sa katayuan ng susunod na henerasyon. Pangalawa, ipinapadala ko ang bati para sa lolo ko. Kahit na bumagsak na ang Jiang family. Pero ang pagkakaibigan. Yun na. Tatay, Lenin. Bakit ka lumabas? Ang lakas ng Jiang family ninyo. Kahit na anino ng kahihiyan, gusto pa rin manatili dito. Kumusta, Lolo Yu? Ang nakababata na si Jiang Chen ay bumabati sa inyo. Hindi ka naman namatay, lumaki ka na nga. Hindi ka ba sumama na sa pamilya Chen? Bakit ka nandito ngayon, parang walang ginagawa, nagdiborsyo ka na ba? Ngayon may sarili ka ng negosyo, mabuti na rin na umalis ka. Noong una pa lang, alam ko na hindi maganda ang sumama. Kahit ilipat ka sa pamilya namin, hindi ka mawawalan. Kung talagang kinakailangan, apo ko, anong kulang ni Yuyu kumpara sa batang Chen? At saka, dahil umalis ka sa pamilya Chen, dito ka na lang tumira sa akin. Nagpadala ako ng tao para ayusin ang isang kwarto para sa'yo. Maraming salamat, Grandpa Yu. Anak, ano nang sinasabi mo? Hindi ako nagsisinungaling. Magkakasya kayo ng edad, hitsura at lahat. Bakit hindi pwede? Grandpa Yu, huwag na nating pag-usapan yan. Sa ngayon, gusto ko lang ayusin ang negosyo ko. Wala pa akong plano tungkol dyan. Kung ayaw ninyo. Ayos lang iyon. Sabi mo may negosyo kang pag-uusapan, di ba? Alam ko na may hindi pagkakaintindihan kayo ng lolo ko dati. Pero iyon ay mga bagay ng nakaraang henerasyon. Naniniwala akong kaya kong dalhin ang pamilya Yu sa mas mataas na antas. Sige, kahit paano, ang lolo ko at ako ay magkakapatid na magkaibigan. Maaasahan kita. Pero kailangan mong pangako na hindi mo ituturing ang pamilya Yu bilang piyesa sa laro. Lolo Yu, nag-aalala ka ng labis. Malapit ang relasyon ng pamilya Yu at pamilya Jiang. Paano ko siya maituturing na kasangkapan? Sige, hayaan kong sumama si Yuyu sa'yo. Para magtrabaho sa departamento ng disenyo ng iyong kumpanya. Nag-aral siya ng disenyong alahas. Namana rin ang ilang teknolohiya ng pamilya Yu. Kulang sa practice. Ngayon ay panahon na para siya ay makalabas. Talagang napakabuti niyan. Gusto ko ang disenyo ni Yuyu. Kung maimbitahan natin siya na maging designer ng kumpanya natin, talagang magiging dagdag na ganda ito. Dahil sa pagiging tapat mo. Sige, papayag na ako. Ayos, kaya't ganito na lang ang usapan. CJ. Boss, ang bathroom exhibition ay magsisimula bukas. Huwag mong kalimutan ang oras Sige, alam ko na. Bukas ang Jade exhibition. Interesado ka bang sumama? Hindi pwede, may lakad na ako bukas kasama ang mga kaibigan ko. Hindi na ako pupunta. May konting alam ako tungkol sa disenyo ng alahas. Pero wala akong alam sa pagtukoy nito. Kahit pumunta man ako, wala rin namang pakinabang. Lolo Yu, aalis na ako.
Ito ang address ng kumpanya ko. Pwede mong bisitahin anumang oras. Ito na ang exhibit at sale. Ang saya naman dito. Tama lang ang timing. Dadalhin kita para makilala ang mundo. Nagdala na kami ni Songwen at iba pa noong nakaraan. Iba talaga ang eksena ngayon, di ba? Jian Chen. Miss Su, matagal na kitang hindi nakita. Sino itong matagal na hindi natin nakita? Ngayon lang ako pumunta dito para harangin ka. Siya ang presidente ng Wang Jewelry, si Wang Xin. Sadyang pinapagawa niya akong ikonekta kayo. Magandang araw, Ginoong Jiang. Ako si Wang Xin, ama ni Wang Xiang. Narinig ko na marami kayong hindi pagkakaintindihan. Sa aking anak na walang silbi, nandito ako ngayon para ayusin ito. Bata pa naman, ano bang hindi kayang malampasan? Mas madaling ayusin ang hidwaan kaysa sa simulan nito. Sabi mo nga, di ba? Wang Zong, wala naman akong hindi pagkakaintindihan kay Wang Xiang. Sobra ka namang mag-isip. Ganito kasi, ang Wangshi Jewelry ay naglalatag ng merkado kamakailan. Ngunit kulang kami sa materyales. Sabi ni Miss Su, magaling ka. Gusto sanang humingi ng tulong para pumili ng ilang materyales. Ang bayad ay isa 0% ng presyo sa merkado. Ano sa tingin mo, pasensya na, Wang Zong? Hindi na kami nag-operate sa labas ngayon. Gawin mo lang ang sarili mong bagay. Mukhang may sama ng loob si Ginoong Jiang sa akin. Kahit na isa ka sa mga nangunguna sa industriya. Pero malalim ang tubig dito sa Pencheng. Madaling mahulog ang isang tao at hindi na makabangon. Kung mahuhulog man ako, sarili ko yon. Mas mabuti pang alagaan mo ang sarili mong anak. Huwag mong hayaang maubos ang yaman ng pamilya nyo. Mukhang hindi na matutuloy ang pakikipag-ugnayan ni Ginoong Su ngayon. Nais ko sa iyo ang masaganang kita. May kailangan akong gawin, alis na ako. Sige, ingat ka, tito. Lene. Pasensya na, Jian Chen. Hindi ko inasahan na ganito kalaki ang hindi pagkakaintindihan nyo. Ako ang hindi nag-isip ng mabuti. Walang anuman, ina. Su, walang kasalanan ang hindi nakakaalam. Hahaha, magaling si Jian Chen. Hahaha, hahaha, magaling si Jian Chen. Si Wang Xin, ang matandang fox. Mabuti na lang at hindi ka kasama niya. Malapit na magsimula ang trade fair. Xiao Jiang, kailangan naming humingi ng tulong sa iyo ngayon. Walang problema, ito ang lugar ng Zhenbao Hall. Maraming tao ang dumating. Tingnan mo, maraming kasamahan ang dumating ngayon. Pakitingnan, walang problema. Mga kababayan, ngayon ang unang pagbebenta sa Zhenbao Tang namin. Lahat ng jade ay isa 0% diskwento. Maaaring kayong mamili ng walang limitasyon. Sa kaliwang bahagi, numero 001 na raw na bato. Galing sa Muna Stone Quarry, orihinal na bato. Isang magandang material. Blue Water Brand. Presyo, 46 milyon. Numero 002 na material mula sa Pagong Stone Farm. Gamat bagong bukas ang maliit na minahan. Ngunit kamakailan ay maraming magagandang produkto ang lumabas. Ito ang pinakamalaking jade na may kulay ng tubig dito. Malaki ang posibilidad na makuha ang pinakamagandang kalidad. Nakapresyo ito ng 42 milyong piso. Maganda ang material na ito, numero 001. Sagana ang tubig sa loob nito. At ito ay mula sa mga mineral na may kahoy. Karaniwan, hindi ka makakakuha ng ganito kung wala kang ilang milyon. Narinig ko rin na maraming malalaking boss ang dumating ngayon. Kapag may napili, kailangan kumilos na. Kung hindi, mga basura na lang ang makukuha. Ayos din ang 002. Magandang materyales, kapag tinamaan ng ilaw, may iba pang kulay. Siguradong may iba pang kulay sa loob. Si Xiao Qiang. Ngayon, ikaw ang unang magbubukas ng pinto para kay Baofei. Kailangan kita. Pumili ka lang ng kahit anong piraso, basta hindi ka malugi. Walang limit sa presyo. Ginoong Zhang, ikaw ang aking kilalang tagatasa sa reputasyon ng aking bodyguard. Kilala ko ang lakas mo. Walang pakialam kung marami o kaunti ang pera. Ang pangunahing gusto kong makipagkaibigan sa'yo. Walang problema, parang isang bato lang naman. Para sa isang magandang simula, kailangan pa rin ng swerte sa bodyguard. Maraming salamat kay Ginoong Jiang. Alam na nila na mabait kang tao. Sandali lang, Miss Su. Masaya akong tumulong kay Ginoong Wu at sa Yan Ye. Su, ngunit kailangan ko rin ng tulong. Hindi ko alam kung nais niyo. Siyempre, ano ang kailangan ni Ginoong Jiao? Kaka-open lang ng jewelry store. Napakakunti ng pondo sa kamay. Sa ganitong lugar, kung hindi ka gumastos ng kaunti, hindi ka makakagawa ng anumang ingay. Tama iyon. Kamakailan, may mga problema sa pondo. Sa pagkakataong ito, dalawa lang ang dala kong 80 milyon. Nais kong humiram ng pondo para sa operasyon mula sa mga holdaper. Ginoo Jiang, mukhang may malaking hakbang kang balak gawin. Gaano karami ang kailangan mo? 1 bilyon. Sige, ipahiram ko sa'yo. Maraming salamat, Ginoong Su. Hindi ko alam kung aling raw na bato ang nagustuhan ni Ginoong Jiang. Maganda ang numero 3. Maganda rin ang numero 2. Pero gusto ko lang ang pinakamahusay. Siyempre, naintindihan ko. Kaya kailangan natin yung number 2 na batong hilaw. Sasabihin ko sa inyo, boss, kinuha namin yung number 002.
Sige, sandali lang po. Yung boss, kinuha niya yung batong number 002, itong dalaga. Lanan. Kumusta po, miss? Narinig ko pong gusto mong bilhin yung batong hilaw na number 2. Ang galing ng paningin mo talaga. Ang unang batong ito ay tunay na Blue Water brand. Ang presyo ay 42 milyon. Hindi na kailangang sabihin pa. Diretso na nating pirmahan ang kontrata. Gusto kong mag-ukit ng bato dito mismo. Tingnan natin kung magbubukas nga ba tayo ng magandang araw ngayon. Sige, ayos na. Lanan. Good luck sa'yo. Shopkeeper, kukunin ko ang number 3. Diretso na tayong pumirma ng kontrata. Talagang may magandang lakas ng loob ang Ginoo. Ang presyo ng batong numero 3 ay 38 milyong. Napakagandang materyales. Pakiusap pumirma ng kontrata. Mga Ginoo, mayroon tayong dalawang mamimili ngayon na bumili na ng materyales na numero 2 at numero 3. Kung may nais kayong ipahayag, magmadali kayo. Ayos, ang materyales na numero 2 at numero 3 ay nabili na. Ito ay nagkakahalaga ng ilang milyon. Mayroon bang talagang tao na hindi natatakot mamatay? Hi, Boss Jiang. Pwede bang malaman kung paano mo pinuputol ang jade? Karaniwan, pinapakinis muna ang balat saka gumagamit ng maliit na kutsilyo. Kamusta, may benta na ba? Medyo may pag-aalinlangan. Ito pa lang ang unang hiwa. Nakakot ka na ng 1 per 5. Tignan muna kung ano ang nasa loob. Tapos saka natin pag-isipan ang susunod na hiwa. Ang maliit na batong jade number 3 ay nag-virgol. Magandang berde na may gintong hibla. Ang maliit na tumaas na batong jade number 2. Parehong maganda ang berde. Maganda ang kalidad ng tubig. Walang pumutok na kulay. Hindi ko inakala na sa unang putok ay tataas na agad. Isa ay may pumutok na kulay, ang isa ay wala. Maganda pa rin ang kalidad ng jade nito. Ginoong ito, ibenta mo na lang sa akin ang tela na ito. Magbibigay ako ng 3 milyong halaga. Pasensya na. Ito ay para sa sariling gamit ng tindahan ko. Hindi ito ibinebenta sa labas. Ginoong Jiang, paano kung magbigay ako ng 2.6 milyong halaga para sa tela mo? Pasensya na. Wala rin akong balak na ibenta ito. Maliban na lang kung magbigay ka ng 1 milyong, saka ko iisipin. 1 milyong, para kang nababaliw sa pag-iisip ng pera. Mga piraso ng basura. Ayaw mo bang sabihin na ang 1 milyong diamante ay hindi nagkakahalaga ng ganitong halaga? Kukunin ko ang 1 milyon. Kukunin ko ang 1 milyon. Siya si Liu Zeng. Ang tinaguriang may mga mata ng demonyo at nakakalason na kamay. Hindi ko akalain na mapapansin niya ang 1 piraso ng basura. Mukhang may kakayahan siya at nakikita ang halaga. Dahil nakikita mo ang halaga, ibibigay ko sa'yo. Salamat, boss, pakislice ng 6 na piraso. Huwag masira ang tela habang nagpuputol. Tumaas. Maas ng mahigit 1 milyon. Anong swerte naman ni Liu Che? Kahit mga piraso lang, kumikita ng ganito. Kung alam ko lang, sana kinuha ko na. Malaking pagtaas ng orihinal na bato #2. Talagang napakaganda ng kulay ng golden seal. Ay naku, hindi mababa ang presyo ng golden seal. Base sa pirasang ito, kaya niyang gumawa ng mga 10 katamtamang laki na alahas. Tiyak na aabot ng 7 hanggang 8 milyon. Kasama pa ang ibang mga materyales. Pwede pang umabot ng 1 o 2 milyon. Ang galing naman nito. Sa wakas, meron na kaming mga materyales sa Baophage. Kapag ginawa namin itong mga alahas, siguradong maibebenta ng higit 1 bilyon. Ang galing, talagang salamat kay Ginoo Xiao. Walang anuman po. Kung nakuha ni Miss Su ang mga ito, ibig sabihin ay kakayahan niya yon. Maas ang meteorite #3. Lumabas ang emerald. Oh, emerald. Ito na ang kulay ng king green ng dulo ng panulat. Patingin nga. Ayos, emerald nga. Ang ganda ng kulay. Magkano kaya ito? Ayon sa presyo sa merkado, ang isang dekalidad na emerald na jade pendant ay nagkakahalaga ng 800,000. Ang kulay na ito ay napakapuro. Tinatayang nagkakahalaga ito ng higit sa 1 milyon. Ang buong piraso ng emerald na ito ay nagkakahalaga ng higit sa 100 milyon. 100 milyon, wow. Ilan kaya ang halaga nito? Ay, Boss Yang, congratulations. Sobrang yaman mo na. Lahat ng tindahan ng Zhenbao Tang ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos ng kayamanan. Ako'y nagpapahiram lamang ng liwanag. Boss Kao, kung kumita ka ng ganito kalaki, dapat namigay ka ng red envelope. Anong red envelope? Ang red envelope ay alituntunin sa lugar ng pagsusugal ng bato. Hindi mo ba alam? Alituntunin sa lugar ng pagsusugal ng bato. Kailangan namigay ng red envelope ang malaking boss. Hindi ko alam. Ay nako, kalimutan mo na. Kiao, talagang kuripot ka. Hindi ito ang karaniwang ugali mo. Tama, hindi sila magbibigay ng red envelope. Kailangan nating magbigay ng ating sariling red envelope. Liu Fei, mamaya bumalik ka at kunin ang 20,000 yuan. At kay Sun Wen at Ligang, bawat isa ay 20,000. Tandaan mong ipaalala sa akin, salamat. Ginoong Jiang. Handa akong mag-alok ng 1 milyong yuan para bilhin ang iyong jade. 130 milyong yuan para sa isang kaibigan. Sa hinaharap, ikaw na ang magiging distributor ng Qianfu Pavilion ko. Pasensya na, hindi ako nagbebenta.
Boss, ang galing ng sugal sa Genshin. Sa unang araw pa lang, kumita na ng 7-8 milyon. Boss, kakausapin ko lang, tumulong pa siya sa Baoki Pavilion. Tumaas din ang halaga ng batong jade. Sige, naintindihan ko na. Dahil sa taong ito, nagiging ginto ang bato. Ibig sabihin, maganda ang kanyang paningin. Maaari tayong gumawa ng hakbang mamaya. Sundan mo ako. Uy, Boss Jiang, anong bato ang napansin mo ulit? Sabihin mo lang sa akin. Bibigyan kita ng diskwento. Kaya ba ng pondo mo, Xiao Jiang? Pwede akong makipagsosyo sa'yo, Bao Fei. Huwag kang mag-alala, Huye. Dahil dala ko ang reputasyon ng Bao Fei Pavilion bilang appraiser. Siyempre, hindi ako magiging bias. Wala nang kailangan pang makipagtulungan. Talagang malaki ang loob ni Ginoong Jiang. Lalong lumalawak ang interes ko sa'yo. Huwag kayong mag-alala. Sa tingin ko, maraming magagandang materyales pa ang Zhenbao Tang. Kukunin ko ang bato number 6. Ang bato number 6 ay mula sa Hujing Mine. Presyo ay 36 milyon. Gusto mo bang pumili pa ng isa, Ginoo Zhang? Palaging pumili ng magandang materyales tiyak na magdudulot ng pagdududa. Kailangan kong pumili ng materyales na madaling masira. Magtatago ng kaunti. Kaya't 8 na lang. Isang piraso ay nagkakahalaga ng 26 milyong. 2 piraso ay kabuang 62 milyong. Ako na ang bahala sa ilang bahagi. Buang 60 milyong. Salamat, boss. Ayos. Hindi ka pa nagtatanong sa ibang mga customer, ha? Gusto ko rin itong 2 piraso ng bato. Oh, Gino. Gusto mo rin itong 2 piraso ng bato. Medyo mahirapan tayo dito. Mula pa noong araw, ang mga nagbibili ng batong pang-ukit ay nananalo ang may pinakamataas na presyo. Pasensya na talaga. Mukhang kailangan ko pang maghintay ng kaunti sa kontrata na ito. Hindi ko inakalang pareho pa rin ang napili naming bato. Talagang nagkagulo ang lahat. Ngunit negosyo ay negosyo. Patawad kung ako'y nakasakit. Ng 2 batong ito, nag-aalok ako ng 65 milyon. 66 milyon, mukhang medyo mahigpit ang pera ni Ginoong Jiang. Nag-aalok ako ng 70 milyon. 70 milyon. Ang Ginoong ito ay nag-alok ng 70 milyon para sa batong 6 at 8. Diyos ko, parang hindi ito totoo. Halika, mga kaibigan, maging saksi tayo. Anak ng tokwa, dumating na ang dragon na naglalakbay sa ilog. Kung talagang gusto mo ito, sige, tutulungan kita ng bahagya. Ikaw mismo ang nag-alok sa sarili mo. 7,100 milyon, paano? Ang pera si Boss Jiang. 7,500 milyon, sandali lang. Boss, pwede ba akong bumili ng isa sa mga ito? Siyempre, pwede naman. Kukunin ko ang batong numero 8. Nagbid ako ng 30 milyong. Magandang alok ni Ginoong Jiang para sa batong numero 8 sa 30 milyong. Balak niyang bilhin ito ng hiwalay. Ginoong Wang, ano ang ibig mong sabihin? Magkahiwalay na bidding. Ano ang ibig sabihin nito? Kukunin ko rin ang numero 8. Nagbid ako ng 36 milyong. Mukhang may magandang bagay ang batong ito sa 40 milyong. 45 milyon, 50 milyon. Hindi ba't 50 milyon lang? Magbibigay ako ng 60 milyon. Binabati kita, Ginoo Wang. 60 milyon sa'yo na. Ayoko na. Ayoko na talaga. Hindi sapat ang pera na dala mo. Kailangan na lang magpasalamat na lang ako. Binabati kita, Boss Wang. Binili mo ang bato sa halagang 60 milyon. Magpirma ka na ng kontrata, sige. May isa pang 6 na orihinal na bato dito. Tingnan nyo, 50 milyon. Boss, mag-ingat ka sa pagdedesisyon. Hindi sapat ang cash namin. Kailangan pa ng kumpanya ng pondo para sa reserva. Sige, naintindihan ko na. 58 milyon, ito na ang huling presyo ko. Kung gusto pa rin ni Wang. Ayoko na talaga. Mukhang wala ng pera si Boss Jiang para magbayad. Pero kung interesado ka naman, hindi ko rin pwedeng iwan kang walang dala. Hindi na ako sasali sa paligsahan sa batong ito. Ipasa ko na lang sa'yo. Ang hiya naman yan. Baka sabay na lang kayong kumuha. Sobrang risky ang larong ito ng batong pusta. Naalala ko lang na medyo padalos-dalos ako. Lene. Aba, hindi na ako makikilahok sa bidding para sa batong ito. Ipinapasa ko ito sa Ginoong ito. Sige, Ginoong Jiang. Pirmahan na natin ang kontrata, ayos lang. Talagang nakakainis ang taong may apelyidong Wang na ito. Masyado itong halatang nagpapataas ng presyo. Dahil dito, ilan na naman ang nagastos? Gaano katagal pa ito? Hindi ko inasahan na ang prinsipe ay ganito kamapanganib. Sayang ang mga tinulong natin sa kanya dati. Sana hindi magalit si Ginoong Jiang sa akin. Ihiwa ng maayos. May gantimpala kapag maayos ang paghiwa. CJ. Ang material na numero 8 ay sobrang sira. Puro basura ang laman nito. Napakaraw ng laman. Lumayo ka. Tumingin ka sa akin. Gusto kong tumingin. Ano ang magandang mapuputol? Naipadala na ang orihinal na bato #6. Anong uri ng itim na bato ito? Paano ito posible? Ay, talaga ba? Malaking itim na ginto ang nakasama. Talagang maganda. Salamat sa iyo, kaibigan. Nakuha ko pa ang dami nitong pera, ha?
Hindi akalain ni Jen Cheng na meron ka pang ganitong kakayahan. Nakaloko pa kaming nag-alala para sa'yo. Pasensya na talaga. Miss Su, dalhin mo na ito sa tindahan ng alahas. Siguro wala namang magandang materyales dito. Pakiramdam ko rin ganoon. Baka sa susunod pumunta tayo sa tindahan ng Ding Tianxia. Tignan natin ang tindahan ni Kuya Huang. Malugod na pagtanggap kay Boss Jiang, pasensya na sa abala. Uulit ka na namang mag-aalaga sa negosyo namin. Siyempre naman. Sinasabi ko, kilala ko si General Manager Yang na nakatayo sa tuktok. Natural lang na mag-aalaga sa negosyo. Kilala mo si Boss Yang namin. Ayos na yun. Dapat lang na mag-aalaga sa negosyo. Kung ganito, hindi na rin ako gagamitin ang kabutihan mo. Bibigay ko sa iyo ang 5% diskwento sa buong bill. Anong palagay mo? Maganda ang relasyon nyo. Hindi na ako magpapakahirap pa. Kung anong bato ang magustuhan mo, sabihin mo lang, ayusin ko na. CJ. Yung bato number 31, saka yung number 48, at saka yung number 52. Itong bato. 7.5 milyon, itong bato, 7.8 milyon. Yung isang bato, kabuang 21.5 milyon. Pagkatapos ng diskwento. 20 milyon, anong sa tingin mo, ayos ba? Pumasok ang 20 milyong sa bank account. Sir, maaari nating buksan ang bato dito. Ngunit ang mga batong pinili niyo ay medyo bago. Di ko alam kung anong batayan. Wala namang batayan. Basta't mukhang kaaya-aya lang. O, kailangan din nating pumili ng isa na babagsak. Kung hindi, masyadong kapansin-pansin. Dito po. Ginoo. Laban ng maliit na sundalo sa 37 na numero, mataas ang kalidad. Lader ng granada sa 48 na numero, medium na ice type, wow. Bumagsak ang granada sa 52 na numero. Nabiyak ang ulo ng bato. Haha. Miss Su, naayos ko na ang mga bato para sa inyo. Numero 19 at 54. Mga presyo nasa 3 hanggang 4,000, siguro. Kung kikita o hindi, hindi ako sigurado. Naniniwala ako sa panlasa ni Ginoong Jiang. Lanan. Ay naku, nahuli na ako. Kapatid na Jiang, Ginoong Su. Maganda ang pakiramdam mo. Mukhang yumaman ka na nga. Matagal na kitang hindi nakikita, Ginoong Yang. Mga maliliit na usapan lang ito. Bakit ka nandito? Hi. Naglalakad-lakad lang ako. Sabi ng boss, tingnan ko raw ang sariling tindahan. Hindi ko akalain na ikaw ang darating. Talagang mabuting kaibigan ka. General Manager, alam mo ba kung magkano ang kinikita ni Boss Jiang sa pabrika natin? 100 milyon. 100 milyon, kaibigan. Talagang maganda pa rin ang paningin mo. Ay, napala. Lanan, may gusto akong ipagawa sa'yo. Ito ba ay tungkol sa iyong kakayahan sa pag-alam ng mga antigong bagay? Kamakailan lang, ang biyanan ko ay magdiriwang ng kaarawan. Gusto kong bigyan siya ng isang antigong bagay. Yung may bagong ideya. Na may espesyal na kahulugan. Espesyal na kahulugan. Hindi ko alam kung anong gusto ng matanda, porselana ba o jade, o mga kagamitan sa tsa. Hindi naman. Gusto ng matanda ang mag-aral ng dao. Mahilig siya sa mga bagay na dawista. Mga bagay na dawista. Mahirap hanapin yan. Kung madali lang, hindi na kita hahanapin. Hindi ba't dahil sa kakayahan mo ito? Yenan, hindi pera ang problema. Ang kaligayahan ng kuya mo ay nakasalalay sa'yo. Sige, tutulungan kitang mag-isip ng solusyon. Sige, medyo magiging abala ito. May kailangan pa akong gawin. Sige, mauna na ako. Ay. Ginoong Lee, ipadala mo na lang ang mga batong ito sa kumpanya. Sige, huwag kang mag-alala. Ginoong Su, mauna na akong bumalik sa kumpanya. Natatakot akong maging abala doon. Sige, umalis ka na. Kapag may oras, pupunta rin ako sa kumpanya nyo. Palagi kayong welcome. Ingat ka. Magkikita tayo muli. Tara na. Nandito na si Jiang. Jiang, ikaw ang aming malaking bayani. Isang labas lang, ang dami ng nakuha mong materyales. Dapat maging maingat si Song Wen habang ginagawa ito.
Kapag may depekto, hindi na ito magiging mahalaga. Huwag kang mag-alala, pinapanood ko silang lahat. Kapag natapos na ang Yuyong Garden, maaari na tayong magbenta ng formal. Pakiusap, ipagpatuloy mo ang pagpapalakas ng marketing team. Oh, ay naku, ito yung kumpanya ng manugang ko. Hey. Mukhang maganda ang takbo ng negosyo niya. Hahaha. Bakit kayo nandito sa front desk? Anong nangyari? Pasensya na, boss. Ano man ang gawin ko, hindi ko sila mapigilan. Sabi nila, asawa mo at biyanan ko. Sila nga ay asawa ko, at biyanan ko. Ngunit iyon ay dati na. Ngayon, maaari na lang silang tawaging ex-asawa at ex-biyanan. Sige, umalis ka na. Hey, Zanchen, anong ibig mong sabihin? Dahil ba sa hiwalayan, hindi na kami makakapunta para tingnan ka. Nag-aalala din kami sa'yo. Gusto lang naming makita kung paano ang takbo ng kumpanya mo. Iinan, hindi ko inasahan. Iinan, mukhang maayos naman ang takbo. Sige, nag-aalala ba kayo sa akin? Mukhang wala na kayong pera, ano? Jian Chen. Jinghian, sobra ka namang walang puso. Ako ba'y walang puso? Noong pinayagan niyo akong lumayas ng walang kahit isang bagay, bakit hindi niyo sinabing walang puso? Pinapalayas ng mga security ang mga tao. Hay! Sino ang magtatangkang manakit sa anak kong babae? Lene. Sino ang magtatangkang gumalaw sa akin? Ako ang asawa ng inyong board chairman. Yan he. Tagapangulo. Sun Lin, akala ko'y ikaw ay mayaman lang ang gusto. Hindi ko akalain na wala ka pang kahiyan. Paalisin sila ng mga gwardiya. Huwag na silang papasukin muli. Sige na, umalis na, umalis na. Ikaw, Jian Chen, pakawalan mo ako, pakawalan mo ako. Ikaw na taksil. Ikaw. Si Jian Je, ipapadala ko na ito sa Yurong Yuan. Sige, ikaw na ang magdala. May kailangan pa akong asikasuhin. Oh. Kahit na nangako akong tutulungan si Yang Fion sa mga talisman, hindi madaling makahanap ng mga bagay na Daoist. Miss Su, may mga bagay akong nais ipagawa sa'yo. Alam mo ba kung saang mga lugar maraming antigong Daoist? Daoist? Ilan ka naging interesado sa mga bagay na ito? Saktong-sakto, gusto rin ito ng lolo ko. Ira the way, may isang bazaar sa Xiling Ancient Street kamakailan. Kung interesado ka, pwede kang pumunta at tingnan. Magandang ideya ang Xiling Ancient Street. Salamat, Yan. Su. Xiling Ancient Street. Tara, tingnan natin kung makakasagap tayo ng magandang deal ngayon. Magandang bagay. Sa ganitong liwanag ng ginto, ang halaga ng painting na ito ay mga 1 milyong piso, at kung hindi ako nagkakamali, ang pirma sa painting na ito ay parang nakita ko na sa museo. Ang sulat ni Wu Cheng'en ay pareho. Hindi rin tugma ang panahon. Siguradong ito na ang painting ni Wu Cheng'en. Boss, paano po binibenta ang Tao Te Ching? Bale, hilig ng lolo ko ang ganitong klaseng mga aklat ng Daoismo. Bibili ko na para sa kanya. Matagal na itong mga librong ito dito. Kinain na ng daga. Bahala ka na, tingnan mo na lang. 500 piso, hindi pwede ang 500. Kailangan hindi bababa sa 1,000 piso. Sabi nila matagal na itong libro. Kahit na ancient na ito. 1,000 para sa 1 libro. Kung ganito, magpapatalo na lang ako. Sige, 800 piso, game. Kunin mo na ang 800 yuan at ibigay mo sa akin. Ay, click mo lang. Maaari ko bang tingnan ang painting na ito? Siyempre, maaari. Magkano ito? 30,000. 30,000, mahal naman. Boss, masyado namang hindi makatarungan ito. Ang painting na ito ay tungkol sa 18 na antas ng impyerno. Di ito magandang palamuti sa bahay, di ba?
Bumili ka na lang at maghanap ng mas murang presyo. Yung painting na ito, binili ko ng 30,000 yuan. Totoo namang luma ito. Hindi mo naman pwedeng ipagbenta sa akin ng lugi, di ba? Boss, sigurado akong gusto mong makahanap ng bibili na mag-ako ng gastos. Ano ba talaga, gusto mo o hindi? Tinatantya ko, na ako lang ang mahilig mangolekta ng mga kakaibang bagay na ito. Si Wang, dadalhan kita. Pare, pakita ko sa'yo yung sinasabi ko. Pare, pwedeng pakitignan yung painting na ito. Kakatapos lang nitong kunin. Haha. Ganito kasi. Ako ang direktor ng isang pribadong museo na nakatuon sa koleksyon ng mga relihiyosong dokumento at kulturang produkto. Nakikita ko na ang antigong vibe nitong painting mo, Gillen. Matagal na, interesado ako. Huwag kang mag-alala, hindi masasira. Ipakita mo na sa kanya, sige. Wow! Maganda talaga ang pagkakadrawing ng larawang ito. Punong-puno ng diwa. Nagtuturo patungo sa kabutihan. Yenan, may mataas na halaga ito para sa koleksyon. Kapatid, hindi ko alam kung magkano ang ginastos mo sa larawang ito. Bakit mo ito tinatanong? Ganito kasi. Nagbayad ako ng 500,000 para dito. Pwede mo ba akong bigyan? Talagang gusto ko ito. Gusto kong ilagay ito sa aking museo. Anong kalokohan ito? Gusto mong bilhin ang halaga kong 1 milyong bagay sa halagang 500,000. Anong iniisip mo? Pasensya na. Hindi ko ibinebenta ang painting na ito. Ay! Mukhang ang liwanag sa kutson ay dahil sa librong iyon. Anong gusto mong makita, maliit na kapatid? Dito, may magaganda akong mga bagay. Paano ba ibebenta ang walis? Walis na may hawakang gawa sa magandang purple sandalwood, 6,000 yuan. Ang mahal naman yan. Maganda itong panulat na ito. Magandang paningin, sir. Sabi nga, yung panulat na ito, ginamit ng lolo ko noon sa pagsusulat ng mga simbolo. Matagal na itong ginagamit pero parang bago pa rin ang kinang. Nilinis ko lang, inilabas ko para ibenta. Kung talagang gusto mo, ibibigay ko sa iyo ang 3,000 pesos dahil ito ay isang pamana. Sige, kukunin ko na. Maganda itong banig. Kapag bumili ako para mag-practice ng calligraphy, pwede rin itong ilagay sa ilalim ko. Hindi naman ito mahal, di ba? Magkano ba ang banig? Gusto mo rin ba? Kung ganon, babayaran ka namin ng 600 piso. Ito ay mataas na kalidad na matsutake, malambot at komportable. Tunay na maganda ang bagay na ito. Isang banig, 600. 500 piso na lang, kukunin ko na. Sige, ituturing ko na lang na isang magandang ugnayan. Sige, Liu Fei, tulungan mo akong bayaran, kulang na ang cash ko. Boss, ito po ang 500. Sige, salamat. Boss, bumili ka ng ballpen, okay na yon. Bumili ka pa ng isang mat. Magiging monghe ka na ba? Di lang dapat tingnan ang panlabas. Kailan ba ako, ang iyong boss, nalugi? Ibigay mo sa akin ang gunting sa bag mo. May libro pala dito. Boss, paano mo nalaman? Talagang isang lumang libro. Hindi na sayang ang oras ko sa pag-arte ng ganito katagal. Tara, bumalik sa Wanbao Pavilion. Jiang, nagmamadali ka at tinawag mo ako dito. Hindi mo naman gustong ipasa sa akin itong 18 layong impyerno na larawan. Para ibigay sa biyanan, di ba? Hindi ito angkop, di ba? At saka, unang beses ko palang bibisita sa bahay ng girlfriend ko, ibibigay ko pa ito. Natatakot akong patayin ako ng girlfriend ko. Hindi ito sigurado. Tignan muna natin bago tayo magdesisyon. Lolo ay nag-aaral ng Dao. Dapat hindi siya nakikibagay sa mga makamundo. May 2 pa akong sutra dito. Isasama ko na lang. Sige, tingnan ko muna. Sa tingin ko, napakaganda ng ibig sabihin ng painting na ito. Parang isang dalubhasa sa Dao ang gumuhit nito.
Ang hindi ko lang alam ay sino ang gumawa nito. Kung hindi ako nagkakamali. Dapat si Wu Cheng'en. Hindi dapat si Wu Cheng'en. Si Wu Cheng'en ay hindi manunulat ng nobela. Hindi mo ito maintindihan. Noong mga nakaraang taon, siya ay labis na naghihirap. Nabubuhay siya sa pamamagitan ng pagkopya ng mga aklat para sa iba. Ang mga ilustrasyon ng Journey to the West ay siya ang gumawa. Maganda ang pagkagawa niya. At sinuri ko ang mga talaan. Dapat siya mismo iyon. Tingnan mo ang pirma dito. Kahit na isa lang itong walang salita. Dapat 3 salita ang pagitan ng pangalan. Kung hindi ka naniniwala, maaari kang humingi ng opinyon mula sa eksperto. Mukhang totoo nga ang kanyang pirma. Kung totoo ito, Jiang, nakatuklas ka ng isang pambansang kayamanan. Ngunit ang pagbibigay ng ganitong obra bilang regalo ay medyo magiging abala, hindi ba? Noong Yang, hindi mo ito maintindihan. Dalhin mo ang larawang ito at ipakita ito sa biyenan mo. Sabihin mo na kung hindi mo siya tratuhin ng mabuti sa kanyang anak na babae. Baba ka sa 18 na antas ng impyerno. Hindi ako naniniwala na hindi siya magiging masaya. Kapatid Jiang, talagang henyo ka. Haha, ay. Sige, kukunin ko ang larawang ito. At mayroon pang 2 aklat ng sutra. Magkano ba yan? Kuya Qiang, tingnan mo, ang bait niyang sayo. Hindi ka naman magpapakamatay dahil lang sa magandang relasyon natin, di ba? Magpapakamatay. Ganito ba ako? Sige na, binili ko itong painting ng 7 milyong yuan. Ibebenta ko sa iyo ng 10 milyong yuan. May 3 milyong yuan pa, para sa aking paghihirap. Yan, at saka 2 sutra pa. Ang 2 suturing na ito ay nagkakahalaga ng 180,000. Ibebenta ko sa iyo ng 200,000. Sa kabuuan ay 10, 200,000. Hindi ko pwedeng hayaang talunin ka, kapatid. Kaya may 2 suturing pa ang larawan na ito. Binili ko na lahat ng ito ng 12 milyon. Anong sa tingin mo? Alam ko na nagbubukas ka ng tindahan at may malaking grupo kang tinutustusan. Naiintindihan ko ang lahat ng iyon. Ginoong Yang, General Manager, salamat sa pag-aalaga mo kay bunso ko. Eh di, hindi na ako magpapigil. Karapat dapat naman talaga. Sige na, pumasok na sa bangko ang 1,200,000 pesos. Aalis na ako, ingat ka. Kapatid Jiang, ang galing mo talaga. Kumikita ka agad ng 1.2 milyon. Ang laki ng nakuhang kita mo. Ganyan talaga ang negosyo ng antigong bagay. Basta may isang matalim na mata. Hindi na mahirap kumita ng pera. Sige, tapusin na natin dito ngayon. Magpahinga muna tayo. Pag may problema, bukas na lang pag-usapan. Tingnan nyo itong jade pendant ko. Tingnan nyo ang hugis nito. Tingnan nyo ang kalidad, pero binigay nyo lang 1,000,000. Ang sama nyo namang mangbuli. Anong nangyayari? Bakit ang bilis ng pagbalik ng boss? Mga kaibigan, bumalik na ang ating boss. Hayaan mong makita ng boss. Ikaw ang boss. Mayroon akong isang jade pendant dito. Sabi ng appraiser nyo, 100,000 lang ang ibibigay niya. Sinasabi pa niyang peke ito. Ito ay pamana ng aming pamilya. Kahit nabasagin ko ito, hindi ko ibebenta ng 100,000 lang. Kapatid, huwag ka munang magalit. Kung mapagkakatiwalaan mo ako, matutulungan kita. Ito ang tindahan mo. Siyempre, kasabwat ka ng tagatasa niyan. Ang ginto na yan ay napakaliwanag. Tinatayang ang jade na yan ay higit pa sa 1 bilyong piso. Minsan, nagkakamali rin ang aming tagatasa. Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang tingnan. Siguradong hindi kita bibigyan. Kagaya kanina, pinuntahan ko rin ang tindahan sa labas para tingnan. Yung mga appraiser doon ay talagang nanlalamang. Gusto lang akong bigyan ng 1,000 yuan. Sobrang bulag na talaga. Sige, maniniwala ako sa iyo isang beses. Lanan. Kung ikaw ay mag-aalok lang ng ilang daang libo, diretso ko na itong babasagin. Sa totoo lang, nasa ospital ngayon ang nanay ko. Kailangan ng operasyon na pondo. Kung hindi dahil dito, hindi ko ito ibebenta. Hindi ko akalain na ganito ang mga tindahan dito. Talagang maganda ang kalidad ng batong ito. Dapat ito ay sikat na nanyang jade. Napakahusay ng pagkakaukit. Mukhang mula ito sa dinastyang Han. Ngunit, hindi ko matitiyak kung ito ba ay kay Liu Bang. Liu Bang. Ito ay talagang kwintas ni Liu Bang. Totoo ba ito? Siyempre, totoo ito. Kailan ba nagkamali ang boss? Diyos ko, hindi ko akalain na makikita ko ito sa aking buhay. Makikita ko pa ang kwintas ni Liu Bang. Talagang kwintas ni Liu Bang ito. Ako ay isang inapo ni Liu Bang. Totoo ito. Magkano ang kaya mong ibigay? Handa akong mag-alok ng 1,000 milyong. Kung makakapagbigay ka ng ebidensya na ito ay kay Liu Bang. Doblehin ang presyo na ito. Ito ang talaan ng aming angkan. Tingnan mo, ang aklat na ito ay naayos sa huli. Dahil sa tagal, mas bago ang mga huling bahagi. Mukhang totoo, pero sino ang nakakaalam? Hindi ito totoo, mahirap sabihin.
At ito namang tela. Ang telang ito ay simpleng pambalot ng jade. Magkasama tayo. Matagal na itong nakatago. Gintong sutla. Yamang pang-royal. Tiyak na apo si Liu Bang. May katibayan ng pinagmulan. Maayos ang pagkakasunod-sunod ng pamana. Totoong artifact. Siguradong totoong artifact. Magbibigay ako ng 25 milyon. Bibili mo ba sa akin? 25 milyon, 25 milyon. 25 milyon, di ba? Tumaas ang presyo, magkano? Sige, 25 milyon, ibebenta ko sa inyo. Pasok na sa bank account ang 20 milyon. Tingnan mo, na-transfer na ang pera. Ikaw ay isang makatarungang tao. Salamat, alis na ako. Ayos na, ayos na, ayos na. Mag-uwi na tayo lahat. Walang masyadong nakakaaliw dito. Umalis na tayo, umalis na. O, umalis na, umalis na. Umalis na talaga, umalis na. Boss, ang mahal naman itong bagay na to. Hindi. Mas mahal pa ito sa akin, 10 beses pa. Talaga ba? Baka meron na namang bagong pambansang yaman ang tindahan natin. Ay naku, haha. Marami pang mga kalakal siligang sa labas. Pumunta ka na at dalhin mo dito. Sige, mag-ingat ka ha. Ay, ang dami nito. Lahat ito. Magaganda ang mga ito. Ito ay isang night watch lion. Mahusay ang pagkakagawa. Ito ay isang jade bracelet. Ang Tang Dynasty na si Jiang Jie ay sobrang galing. Ngayon, hindi na kailangang mag-alala na walang ilalagay sa tindahan. Ang dami nitong mga bagay. Sa tingin ko, ang aming tindahan ay maaari ng bahagyang palawakin. Ang ibig sabihin ni Jiang Jie ay ang kumpanya ay steady ang takbo. Ang pagpapalawak ay maaaring makasama pa nga. Sa huli ang mga kasosyo. Lahat ng nasa Bayren yun ay gawa mano-mano. Pero iba ang tindahan ng antigong gamit. Marami kaming mga bagay. Mas maganda pa nga kung magbubukas tayo ng ilang tindahan, mas mabenta natin. May punto ka dyan, saan balak magbukas si Jiang Jie? Balak kong magtayo ng isang antique street. Sa ngayon, marami na rin akong pera para sa antique street. Magbukas ng antique street, makakaakit pa tayo ng mas maraming tao para magpasuri ng antigong gamit. Pagdating ng panahon, maghanap ka na lang ng mga reporter para i-promote natin. Sige, pumasok ka at sabihin mo. Bakit ka nandito ngayon? May naiisip akong bagay kamakailan. Gusto kong gumawa ng isang antique street. Alam kong matagal mo nang hindi gusto ang mga baluktot sa antique industry. Sobrang baluktot na, kaya naisip ko, bakit hindi tayo magtulungan? Gumawa ng bagong antique street. Bata, hindi ko akalain na mayroon kang ganitong ambisyon. Kailangan ng industriya ng antigong bagay ng taong katulad mo. Sa loob ng 2 araw, magpapadala ako ng tao para magtanong sa mga antigong tindahan sa kalye. Ganito ang iniisip ko. Hindi natin dapat gawing pareho ang lahat. Kung may mga may-ari na gustong makipagtulungan sa atin, hayaan natin silang sumali. Tindahan pa rin nila ang tindahan. Ngunit ako ang magbibigay ng mga produkto. Sa huli, hati tayo sa kita. Kung ayaw nila, saka natin sila bilhin. Magandang-maganda ang paraan mo. Sa wakas, ang kalye na ito ay para sa mga tao na nabubuhay sa mga antigong bagay. Hindi natin dapat palitan ang kanilang kabuhayan. Tama, ganito na lang. Bukas, hahanap ako ng tao para magtanong, ayos lang. Binabati ang Wanbao Street sa opisyal na pagbubukas nito. Ayos. Binabati, ang ganda. Mga kaibigan, Wanbao Street. Ito ay ang kalye ng pagsusuri ng mga antigong bagay na pinagsama namin ni Ginoong Long. Kung mayroon kayong mga antigong bagay na hindi matutukoy sa ibang tindahan, maaari niyong dalhin dito sa Wanbao Street para sa pagsusuri. Tinitiyak namin na bibilhin ito sa presyo ng merkado. Kami ay garantisadong bibili. Jiang Cheng. Ito ang regalo ko para sa iyo. Congratulations. Pasensya na, Yanni. Su. Talagang magbabago ang mundo ng mga antigong bagay dahil sa inyo. Jiang Chen, matagal na kaming magkaibigan. Sa susunod, hahanapin kita para mag-eksamen ng antigong bagay. Huwag mong burahin yan ha. Nga. Su, mag-alala ka. Tiyak na bibigyan kita ng patas at makatarungang pagsusuri. Ayos na ayos, ang galing.